Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng The Secretly Rich Man, Gerald Crawford Story. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Isa pala akong rich kid. By 2 years is body. Kabanata 1281. Labis na tuliro si Gerald nang marinig ang kwento ni Master Knuckle. Gayunpaman tila may isang boses na nagsasabi sa kanya na mayroong ilang nakatagong lihim sa likod ng Dead Annie. Gayunpaman hindi balak ni Gerald na ibunyag ang lahat ng mga pag-aalinlangan na mayroon siya kay Master Knuckle. Pagkatapos ng lahat, si Master Knuckle ay isa ring napakasimple at pino na tao. Dahil hindi na siya ang bata at walang karanasan na dating-dati, pinaubayan na niya ang lahat ng kanyang pagkapuot at sama ng loob. Paimpel siyang nagtuon at nakatuon sa kanyang pagninilay sa kasalukuyan. Talagang hinahangaan niya ang katotohanang sinagip ni Gerald ang higit sa 100 buhay ng mga sanggol. Kaya, sisagot si Master Knuckle tuwing may mga katanungan sa kanya si Gerald. Sa huli, nagsulat pa si Master Knuckle ng isang espesyal na liham upang personal na ipakilala si Gerald sa pamilyang Gunter. Ito ay makatipid kay Gerald na maraming hindi kinakailangang problema. Bagaman bihira siyang makipag-ugnay sa kanila, si Master Knuckle ay mayroon pa ring ugnayan sa pamilyang Gunter dahil sa kanyang Panginoon. Labis ang pasasalamat ni Gerald at paulit-ulit niyang pinasalamatan si Master Knuckle matapos matanggap ang liham mula sa kanya. Pagkatapos nito, nagpaalam siya sa kanya. Naisip ni Gerald ang lahat ng sinabi ni Master Knuckle pabalik na at sinimulan niyang ayusin ang lahat ng mga kamakailang kaganapan sa kanyang isipan. Ito ay dahil naramdaman ni Gerald na napakaraming mga komplikadong bagay na nagaganap kani-kanina lamang. Pakiramdam niya ay babagsak na siya sa pamamagitan lamang ng pag-iisip tungkol dito. Una, nakumpirma na niya na ang pagkawala ni Mila ay direktang nauugnay sa misteryosong Sun League. Ito ay dahil ang mga pangyayaring nakapalibot sa pagkawala ni Mila ay eksaktong kapareho ng misteryosong pagkawala ng kanyang pangalawang tiyo noon. Ito ang Sun League na kumuha ng pareho sa kanyang pangalawang tiyuhin at Mila sa dalawang magkakahiwalay na okasyon. Ang lahat ng mga misteryo ay nagsimula mula pa noon. Kahit na baliwalain lamang ni Gerald ang sitwasyon tungkol kay Mila nang ang kanyang pangalawang tiyuhin na si Peter ay nagsasagawa ng propesya ng pagkawasak ng pamilya Crawford noon, nais niyang magtungo sa pamilya Fenderson upang hanapin ang kalahati ng Jade Pendant. Gayunpaman, bago pa niya ito magawa, nahuli na siya ng Sun League. Tulad ng para sa kanyang lolo, siya ay nasa estado din na ito dahil sa propesya ng pagkawasak ng pamilya Crawford. Kinuha niya ang larawan ng araw na kasama niya at nagsimulang mamuhay ng mag-isa bago sumunod na mawala. Ito ay isang ganap na hindi matatawaran na katotohanan na ang larawan ng araw ay tiyak na nauugnay sa Sun League. Para kay Gerald, ang kanyang sitwasyon ay nauugnay sa propesya ng kamatayan. Sa kalaunan ay mapuputo siya at haantong ito sa katuparan ng propesya ng pagkawasak ng pamilya Crawford. Samantala, mayroon ding isang misteryosong tao na hindi pa nagsiwalat, ngunit nakatulong na kay Gerald ng maraming beses. Kinabayan niya siya upang makahanap siya ng walang hanggang kabaong at iyan ang paraan upang matagpuan si Gerald sa Diyos na may katulad na hitsura sa kanya. Pagkatapos nito, ang misteryosong lalaki ay nagpatuloy din sa paggabay sa kanya habang nagpatuloy siya sa paghahanap ng babaeng nakaputi. Hindi mapigilan ni Gerald na magtaka kung ang Diyos at ang babaeng nakaputi ay magtatapos na sila lamang ang makakaligtas sa kanya. Maaaring maging sila ang makakatulong sa kanyang maintindihan at makalaya mula sa propesya ng kamatayan. Sa huli, naroon lamang ang pangako ng banal na tubig na naiwan. Marahil ito ang pangwakas na piraso ng palaisipan sa komplikadong misteryo ng Sun League. Hanggat maaari siyang makilahok sa pangako ng banal na tubig, makakakuha si Gerald ng maraming impormasyon na hindi niya alam noon. Gayunpaman, natatakot din si Gerald na hindi na siya makabalik pagkatapos na makilahok sa pangako ng banal na tubig. Bukod dito, kailangang maging sikat at kilalang Gerald upang makilahok dito. Kung pagsamahin niya ang lahat, nalaman ni Gerald na ang lahat ng mga kaganapang ito ay kahit papaano ay konektado sa isa't isa dahil sa isang kadahilanan at iyon ay walang iba kundi ang Sun League. Ang kanyang pangalawang tiyuhin at pagkawala ni Mila, ang misteryosong tao, ang pamilya Crawford, ang larawan ng araw, ang pamilyang Gunter na biglang lumitaw sa oras na ito, ang hari ng Judgment Portal na hindi kailanman ipinakita ang kanyang mukha sa sinuman, ang insidente kung saan ang Diyos ay bumaba sa lupa, at pati na rin si Finlay, na nawala at nawala, lahat ay nauugnay sa Sun League. Habang iniisip ito ni Gerald, hindi niya mapigil ang magpakawala ng mahabang buntong hininga. Ang lahat ng mga bagay na ito ay tulad ng madilim na mga ulap na dahan-daang tinangay siya, at naramdaman ni Gerald na labis na nalulumbay na hindi niya mahuli ang hininga kung minsan. Pakiramdam niya ay nahuhulog siya sa isang kalaliman.
Lalo nang palalim ang pagkalubog niya rito at lalo siyang nagpupumiglas, mas naging misteryosong mga bagay. Ngunit hindi susuko si Gerald kahit na mamatay siya. Nais niyang magbigay ng makatarungang paliwanag at sagutin para sa lahat sa mga miyembro ng kanyang pamilya, si Mila, at maging ang kanyang sarili. Ang Sun League ay parang isang bibig na patuloy na sinusubukang lunukan ang mga tao, at tila ba ito ay nanunood ng bawat hakbang na ginawa ni Gerald. Anuman, hindi natakot si Gerald. Makalipas ang 3 araw, umalis si Gerald kasama si Chester. Ang lokasyon ng sinaunang lungsod ay matatagpuan sa loob ng isang malaking bundok, at ang bundok na ito ay umiiral sa isang lugar na kilala bilang Curtain City. Kabanata 1282. Ang mga pinsala ni Chester ay halos buong gumaling. Kaya, dinala ni Gerald si Chester at ang sulat kasama niya habang sila ay umalis, at nakarating sila sa Curtain City ng dapit hapon na ng araw na iyon. Tumidilim na. Dapat ba tayong magtungo sa bundok ngayon? Tanong ni Chester. Maghahanap kami ng isang hotel na matutuluyan muna para sa gabi. Babalik kami sa bundok ng maaga ng umaga bukas. Sagot ni Gerald habang nakatingala sa langit. Tumingin din siya sa paligid ng Curtain City. Tila ito ay isang lunsod sa bundok na napapaligiran ng hindi mabilang na matataas na bundok. Kaya nakakita si Chester ng isang hotel para sa kanila bago siya mag-book ng 2 magkakahiwalay na silid. Matapos mailagay ang kanilang mga bagahe sa kani-kanilang silid, silang dalawa ay lumabas upang kumain sa isang simple at maliit na restaurant. Nag-order sila ng ilang mga lokal na pagkaing specialty at bumalik sa hotel matapos na mabusog ang kanilang gutom. Gayunpaman sa oras na ito, biglang tumawag sa kanila ang receptionista sa front desk. Mga sir, talagang humihingi ako ng paumanhin. Lumapit ang receptionist na may paumanhin ng ngiti. Anong problema? Tanong ni Chester. Well, the thing is, halos buong book ang hotel namin. Kaya sinuri namin pareho kayo sa labas ng inyong mga silid. Ito ang iyong bagahe at binantayan namin ito sa harap ng mesa habang ito. Nag-book na sila ng mga silid at naka-check-in na at naayos ang kanilang sarili sa mga silid. Gayunpaman, ang hotel ay pumasok sa kanilang mga silid at inilabas ang mga bagahe ng mga bisita sa kanilang mga silid nang walang paunang abiso bago pinilit silang mag-check out sa mga silid. Ito ay simpleng hindi makatuwiran. Alam din ng tagapanggap na ito ay ganap na hindi makatuwiran at hindi katanggap-tanggap, at iyon ang dahilan kung bakit siya sobrang namula ang mukha. Ano? Sinuri mo na kami sa labas ng aming mga kwarto. Asa ng manager mo? Tungkol kay Chester, na puno na siya ng galit at hindi niya mapigil ang sumigaw sa receptionista sa ngayon. Takot na takot ang receptionista na hindi niya mapigilan ang sarili na umatras ng ilang hakbang. Sa oras na ito, sinulyapan din niya ang isang babae na nakaupo sa sulok ng lobby. Ang babae ay nasisiyahan sa tsaa kasama ang ilang mga tao na kamukha ng kanyang mga tanod. Hindi mo kailangan sumigaw sa kanya. Natatakot ako na hindi rin ito ang ideya niya. Agad na naintindihan ni Gerald kung ano ang nangyayari, kaagad na sumulyap siya sa babaeng umiinom ng tsaa. Mayroon akong 2 kaibigan na darating upang bisitahin ang outstation at ito ang pinakamahusay na hotel sa Curtain City. Kaya tinanong ko ang tumatanggap na suriin ang pareho kayong labas sa inyong mga silid. Kung nais mong manatili sa isang hotel, maaari kang pumunta at maghanap ng ibang hotel pagkatapos. Sinabi ng babaeng nakaupo sa sofa sa malamig na boses. Sa parehong oras, sinulyapan din niya sina Gerald at Chester na may kasuklam-suklam na mukha. Ano ka ba? Talagang naglakas loob ka na simpleng suriin kami sa aming mga silid. Sa palagay mo maaari mo kaming suriin sa labas ng aming mga kwarto kahit kailan mo gusto. Sino ka sa tingin mo? Sambit ni Chester habang naglalakad siya ng ilang hakbang palapit sa babae. Tungkol naman sa babae, ang mga sulok ng kanyang bibig ay nakurba sa isang ngiti na nagdadala ng isang pahiwatig ng panlilibak. Ang 4 na bodyguard sa tabi niya ay tumayo na habang naglalakad papuntang Chester. Mabaho mabangis. Imulat mo ang iyong mga mata. Hindi mo ba nakikita na ito ang panganay na binibini ng pamilyang Syme? May sakit ka ba talaga mabuhay? Malamig na tanong ng bodyguard. Wala akong pakialam kung siya si Miss Syme o Miss Som. Ano man ito, sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang suriin kami sa labas ng aming mga silid nang walang pahintulot sa amin? Tandang padamdam. Mahigpit na kinuyom ng mga kamao ni Chester ang paghahanda sa paglaban sa kanila. Nang marinig ng bodyguard ang pangungutya at panlalait ni Chester, handa na rin siyang lumaban. Chester, kalimutan mo na. Ito ang aming unang pagkakataon dito. Mas makabubuti sa atin na huwag magdulot ng anumang kaguluhan. Dahil darating ang mga kaibigan ng panganay na binibini ng pamilyang Syme, otters lang kami, kung gayon. Bagaman nagalit din si Gerald, ayaw niyang magdulot ng anumang kaguluhan o maabala dahil sa ganitong uri ng walang kwentang bagay.
Sa makatuwid, tinapik niya sa balikat si Chester bago hinaila ang kanilang mga bagahe. Pagkatapos nito, naghanda na silang umalis. Nang walang anumang babala, direktang sinipa ng isa sa mga tanod ang bagahe ni Gerald, at ang malite ni Gerald ay lumipad palabas at binasag ang tank ng isda sa lobby. Ang malakas at malulutong na tunog ng basag na baso at tunog ng tubig na dumadaloy ay maririnig sa buong lobby. Pareho pa kayong nag-iisip na umalis. Kabanata 1283. Lumuhod at kawtaw sa harap ni Miss Syme. Marahil patawarin ka ni Miss Syme kung siya ay masaya at nasiyahan kung gayon. Sinabi ng bodyguard sa isang malamig na boses. Kapatid, dapat kang magpatawad kung kaya mong maging mapagpatawad. Hindi mo na kailangang sumobra. Hindi namin sinasadya na masaktan ka sa anumang paraan. Sabi ni Gerald. Pagkatapos nito, lumakad siya at kinuha ang kanyang bagahe na nakikaway ng bodyguard bago siya maghanda na umalis ulit. Pact! Sinabi ko bang pinayagan kang umalis? Sino ang isa na nagsabing wala siyang pakialam kung ako ba si Miss Syme o Miss Som ngayon lang? Dave, gusto kong sirain mo lahat ng ngipin niya. Tungkol naman sa dalaga, malamig din siyang tumayo. Galit na galit at galit si Chester at mapigilan lamang niya ang kanyang galit. Nang marinig ng isa sa mga tanod ang sinabi ni Miss Syme, sinipa niya ang malita na kinuha muli ni Gerald. Nililigawan mo ang iyong sariling kamatayan. Sabay sigaw ng apat na tanod. Habang nagsasalita sila, inilabas nila ang kanilang mga baton bago nila sinubukan na basagin ito ng direkta kina Gerald at Chester. Bagaman hindi ito ginasto ni Gerald laban sa kanila, ang mga tao mula sa pamilya Syme ay sobrang dominante at mayabang. Ang sinumang ordinaryong tao ay hindi makayanan ito kung sila ay magdusa ng isang suntok mula sa mga batong ito hanggang sa kanilang ulo. Ito ay sapat na masama na pinipilit nila ang iba na mag-check out sa kanilang mga silid, ngunit ngayon, nilalayon pa rin nila na bugbugin sila at pilitin na lumuhod sa harap ni Miss Syme. Walang sinumang makakatiis dito. Gawin mo, sinabi ni Gerald kay Chester. Si Chester naman, matagal na niyang pinipigilan ang galit. Kaya, tinaas niya ang kanyang mga braso habang ang apat na bodyguards ay hinampas ng diretso sa kanilang mga braso ang mga bakal na bakal. Ang lahat ng apat na bakal ay nasira ng isang iglap. Ang mga panga ng apat na tanod ay pinaghiwa-hiwalay din. Lahat sila ay nasa estado ng pagkabigla habang nanginginig sila ng hindi mapigilan. Kahit si Miss Syme ay muling tumayo sa gulat at halatang medyo natakot siya. Mas dugo pa ang sumunod na eksena. Nahuli ni Chester ang isang bodyguard sa bawat kamay, halos parang naglalaro siya ng isang laro ng catch bago pinalo ang lahat ng apat na mga bodyguard hanggang sa halos hindi nila makilala. Sa wakas ay natakot ang babae at hindi na siya naging kalmado tulad ng dati. Ikaw, talagang naglakas loob ka sa pag-atake sa amin. Alam mo ba kung nasaan ka? May sakit ka ba talaga mabuhay? Tandang padamdam. Sumigaw ng malakas ang babae. Si Gerald naman pasimpleng lumakad siya sa babae bago niya ito buhatin sa kwelyo. Pagkatapos diretsyong itinapon niya ang pinto sa babae. Ang babae ay itinapon diretso sa isang malaking pool sa labas ng hotel. Agad siyang ginawang isang malaking gulo. Ikaw lang ang nanliligaw sa sarili mong pagkamatay. Hinihiling mo ito. Galit na sigaw ng babae. Matapos niyang magsalita, hindi na siya nag-abala tungkol sa kanyang sariling mga sakop at simpleng tumakbo siya nang nagmamadali nang makita niya si Chester na naglalakad sa labas. Damn it! Naisip mo ba talaga na ang isang binibining kagaya mo ay madali naming mapang-api? Nagmura si Chester. Tulad ng para sa mga tao sa hotel, silang lahat ay tahimik at natigilan dahil sa pagkabigla. Tulungan kaming mag-check-in at makabawi para sa silid kung saan mo kami na-check out. Kung hindi man, wawasakin namin ang iyong hotel. Sambit ni Gerald habang galit na hinaampas ang mga kamay sa lamesa. Oo. Ang receptionista at staff ng hotel ay paulit-ulit na tumanggo. Bagaman hindi nila kayang pukawin ang pamilyang Syme, hindi nila kayang pukawin ang dalawang lalaki sa harap nila. Kaya, magagawa lamang nila ang hiniling ni Gerald. Matapos muling mag-book ng mga silid sa hotel, muling umakyat sina Gerald at Chester sa kani-kanilang mga silid. Habang iniisip ni Gerald ang eksena ngayon lang, mapait lang ang ngiti niya. Kung sa bagay, walang mayaman o maimpluwensyang pamilya sa paningin ni Gerald. Pagdating nila sa level ng kanilang silid, bumukas ang pintuan ng elevator. Nagkaroon ng isang grupo ng mga tao na akmang sasakay sa elevator. Kuya, sa gitna ng pangkat ng mga tao na ito, isang kabataang lalaki ang sumigaw sa pagtataka nang makita niya si Gerald. Inangat ni Gerald ang kanyang ulo upang tingnan at medyo nagulat din siya. Aiden, bakit ka nandito? Ang taong nasa harapan niya ay walang iba kundi si Aiden. Kabanata 1284. Si Aiden ay kasama ng isang pangkat ng mga kalalakihan at kababaihan.
Hindi mapigilan ni Gerald na masulyap pa sa kanila ng maraming beses dahil may mahinang lakas sa loob na nananatili sa kanilang lahat. Malinaw na lahat sila ay nagsasanay ng martial arts. Dumating ako kaninang umaga ngayon, Big Brother. Bakit ka nandito? Narito ka rin ba para sa pagsasanay? Nagtatakang tanong ni Aiden. Anong pagsasanay? Tanong ni Gerald. Ubo. Ag. Sa oras na ito, isang batang babae na nakatayo sa tabi ni Aiden ay hindi mapigil ang umubo ng bahagya nang sumenyas siya kay Aiden na huwag nang magpatuloy sa sobrang pagsasalita. Ito ang aking kuya. Pareho tayong magsasalita ng kaunting panahon. Ang natitira sa iyo ay maaaring magpatuloy muna. Ani Aiden habang nakatingin sa kanila. Orihinal na binalak ni Gerald na tumango sa kanila bago batiin sila. Kung sa bagay hindi ba sila kaibigan ni Aiden? Gayunpaman wala sa kanila ang tumingin kay Gerald o kahit kumusta kay Gerald man lang. Tumiretso lang sila sa elevator. Sino sila? Ang mga ito ay mula sa rehiyon ng militar. Hindi mapigilan ni Gerald na magtanong sa pagkalito pagkarating nila sa silid ni Gerald. Lalo na ito ay dahil napakausisan ni Gerald tungkol sa pagsasanay na binanggit kanina ni Aiden. Hindi lahat sa kanila ay nagmula sa rehiyon ng militar. Lahat sila ay mga elite ng martial arts mula sa buong bansa at inirekomenda sila ng Martial Arts Association. Ang ilan sa kanila ay mga elite mula sa rehiyon ng militar. Maraming mga nangungunang internasyonal na martial arts ng martial ay narito din sa oras na ito. Sabi ni Aiden, magkakaroon ba ng pinagsamang kaganapan sa pagsasanay na gaganapin dito? Tanong ni Gerald. Ibinaba ni Aiden ang kanyang boses bago niya sinabi hindi. Kami ay magsasanay ng isang sinaunang lihim na pamilya. Taon-taon sila ay magiging maraming mga elite na sundalo at martial arts practitioner mula sa rehiyon ng Militar at Martial Arts Association na makakakuha ng ilang mga spot upang sanayin sa ilalim ng lihim na pamilya. Mayroon silang natitirang mga kakayahan bilang isang resulta ng paglahok sa pagsasanay na ito. Bagaman ako ang pinakamahina, pinalad ako upang makakuha ng isa sa mga spot. Pumiti si Aiden. Hindi kaya pupunta ka sa Gunter Manor? Sa wakas naintindihan ni Gerald kung ano ang nangyayari. Ayon sa sinabi ni Master Knuckle kung ito ay isang sinaunang lihim na pamilya, kung gayon sa lugar na ito, sino pa ang maaaring maging bukod sa pamilyang Gunter? Nagulat si Aiden at tinanong niya, kapatid, alam mo rin ba ang tungkol sa pamilyang Gunter? Tumango si Gerald habang nakangiti ng pilit. Oo, ang pamilyang Gunter ay isang pamilya na hindi ko na-access dati. Nalaman ko kamakailan na maraming mga lihim na nakatago sa mundong ito na marami sa atin ay hindi alam ang lahat. Tulad ng para sa pamilyang Gunter, sila ay isa lamang sa mga sikreto. Ang pamilya Gunter ay nagsanay na sa maraming magagaling na tao na may mahusay at natitirang mga kakayahan. Ang dahilan kung bakit nakakakuha ako ng isang lugar sa panahon ng proseso ng pagpili ay dahil sa pamamaraan ng paghinga na itinuro mo sa akin noong nakaraan. Ang aking pangangatawan ay napabuti sa loob ng ilang araw. Ani Aiden habang ipinapakita ang kanyang kalamnan. Nang tinulungan ni Gerald si Aiden na mahuli ang magnanakaw noon, tinuruan din niya si Aiden ng isang kasanayan o dalawa. Pagkatapos ng lahat, si Aiden ay magiging militar at magiging kapaki-pakinabang para sa kanya na magkaroon ng ganitong uri ng pangangatawan. Bukod dito, Aiden ay orihinal na hindi dapat sabihin sa Gerald ang lahat ng ito dahil dapat ito ay isang mataas na naiuri na bagay. Gayunpaman, personal na nasaksihan ni Aiden ang lakas at kakayahan ni Gerald para sa kanyang sarili. Sa makatuwid, wala siyang maitago kay Gerald. Nga pala kuya, bakit nandito ka kung ganon? Tanong ulit ni Aiden. Ang aming layunin ay pareho. Pupunta rin ako sa Gunter Manor. Totoo na sagot ni Gerald habang nakangiti. Sa oras na ito, biglang tumunog ang cellphone ni Aiden. Kaagad na sinagot ni Aiden ang tawag, isang batang babae ang nagsimulang magmura mula sa kabilang dulo ng linya, EMF. Aiden Baker, tumating ka pa sa Curtain City. Hindi mo ba sinabi na ilalabas mo ako upang magsaya? Matagal na kitang hinihintay sa ibaba kasama ng aking mga kaibigan, ngunit bakit hindi pa kita nakikita? Panipi-panipi, tuldok-tuldok-tuldok panipi. Sige, sige, maaari tayong mag-uusap mamaya. Sinabi ni Aiden bago niya direktang binaba ang telepono. Hihihi, isa iyon sa aking mga kamag-aral sa universidad. Alam niya na narito ako sa Curtain City at siya ay dumating upang hanapin ako upang makalabas kami at magsaya ng magkasama. Magkakaroon ng isang salo-salo sa Curtain City ngayon kaya gusto niya akong pumunta at masiyahan sa salo-salo kasama niya. Paliwanag ni Aiden. Nagpalitan ng sulyap sina Gerald at Chester bago sila ngumiti. Sino ang nakakaalam kung ano ang Aiden ay hanggang sa oras na ito? Kapala kapatid, matagal na ang tagal mula nang masaya kaming pareho. Napakaabala mo nang nagkasalubong kami sa huling pagkakataon. Bakit hindi tayo lumabas at lilainggan magkasama ngayong gabi?
Pagkatapos nito, maaari tayong magtungo sa Gunter Manor na magkasama bukas, tama ba? Excited na tanong ni Aiden. To be honest, ayaw talaga ni Gerald na pumunta. Ngunit matapos makita ang umaasang mukha sa mukha ni Aiden, hindi nakatiis si Gerald na tanggihan siya. Totoo na hindi sila nagkaroon ng pagkakataong uminom at maglaro ng magkasama pagkatapos nilang magtapos sa universidad. Ayos kung ganon. Maaari kaming lumabas at magsaya ng magkakasama. Sambit ni Gerald habang nakangiti. Sa oras na ito, mayroong 4 hanggang 5 batang babae na bihis na inosente at maganda ang paghihintay sa tabi ng hintuan ng boss sa labas ng hotel. Hawak-hawak nila ang kanilang mga bag habang nagkukwentuhan sila. Bababa siya sa ilang sandali. Grabe, sinabi din niya na sasama siya sa 2 gwapong lalaki. Mga kapatid, titingnan mo silang mabuti sa paglaon. Ang taong gumalaw ng unang hakbang ay makakakuha ng pinakamataas na kamay. Sinabi ng isa sa mga batang babae na nakapusod habang tumatawa siya ng ligaw. Kabanata 1285. Hoy, Aiden, dito. Hindi nagtagal pagkatapos nito, sina Gerald, Aiden, at Chester ay naglakad pababa. Maraming mga batang babae rin ang nakakita sa kanila at dali-dali nilang binati si Aiden. Sa gitna ng mga batang babae, ang pinuno ng mga batang babae ay isang batang babae na nagngangalang Lee Jane. Parehong sina Lee Jane at Aiden ay nagtapos mula sa Sunnydale University. Matapos ang pagtatapos, si Lee Jane ay bumalik sa trabaho sa kanyang bayan, Curtain City. Gayunpaman, palagi siyang nakikipag-ugnay kay Aiden. Sa gitna ng mga batang babae, kahit na ang lahat sa kanila ay napakahusay, maaari pa rin silang hatiin sa iba't ibang klase at ranggo. Si Lee Jane ay bahagyang makapagranggo ng pangalawa. Ito ay dahil mayroong isang batang babae na may sobrang haba ng buhok sa gitna ng pangkat ng mga batang babae. Siya ay may isang napakaganda at perpektong figure, siya ay matangkad at makatarungang, at siya ay napaka-light makeup. Kailanman siya ngumiti, tila ang lahat ng mga air particles sa paligid niya ay ganap na nagyayelo sa hangin. Ang ilan sa mga lalaki na naghihintay para sa boss sa hintuan ng boss sa tabi nila ay naglabas din ng kanilang mga cellphone na may masamang hangarin. Lahat sila ay nakakuha ng pinakamaraming larawan ng matangkad at magandang babae. Ang kanyang pangalan ay Zola at siya ay napakahusay na kaibigan ni Lee Jane. Lahat sila ay lumabas ngayon upang maglaro at magsaya kasama. Handa silang lahat na hayaang dalhin sila ni Aiden upang lumahok sa piging ngayon. Kung hindi dahil nasagasaan ni Aiden si Gerald at sabik na makipag-chat at gunitain ang tungkol sa nakaraan kasama si Gerald, nakarating na sila sa piging ng matagal na ang nakalipas. Iyon ba ang 2 gwapong lalaki na pinag-uusapan mo? Si Lee Jane ay malinaw na isang napaka-walang pag-alalang tao. Sa oras na ito, isang hitsura ng pagkabigo ang sumulpat sa kanyang magandang mukha nang nakita niya sa wakas ang 2 pinakahihintay na mga gwapong lalaki na dinala ni Aiden ngayon. Ang isa sa kanila ay mukhang mapatla, malamig, at nakakatakot. Malayo yun sa inaasahan ni Lee Jane kung paano dapat ang isang gwapong lalaki. Tulad ng para sa ibang lalaki, kahit na mukhang isang ordinaryong tao siya, talagang medyo gwapo siya. Gayunpaman, hindi siya nagtataglay ng parehong uri ng labis at marangyang pag-uugali na karaniwang taglay ng isang batang Panginoon tulad ni Aiden. Sa halip, binigyan niya ang mga tao ng isang mas mature at pino na pakiramdam. Ito rin ay isang napakalaking puwang mula sa inaasahan ni Lee Jane. Malinaw na si Gerald ay ang uri ng batang lalaki na magiging mas angkop para sa kasal kaysa sa pagiging kasintahan ng isang tao. Napakabagot niya. Maraming iba pang mga batang babae din ang nag-iisip tungkol dito ng sabay. Sige, ano ang tinitingnan ninyong mga batang babae? Si Aiden naman, hindi niya masyadong inisip. Pagkatapos ng lahat, napakasaya na niya na makalabas siya at magsaya kasama si G. Crawford ngayon. Lahat ay nagkwentuhan sa isa't isa sa daan. Pagkatapos nito, nakarating sila sa venue kung saan ginanap ang salo-salo. Napansin din ni Gerald na karamihan sa atensyon ng mga batang babae ay nakatuon kay Aiden. Wala sa kanila ang maaaring mag-abala tungkol sa kanya o kay Chester man lang. Ano ang dahilan? Dahil sa kasalukuyang hitsura ni Chester ay natakot at kinilabutan sila ng kaunti. Para sa kanyang sarili, siya ay masyadong matapat. Sa kabilang banda, si Aiden ay palaging ang uri ng tao na mayroong isang napakalantes at hindi mapigil na ugali. Kaya, natural na nakakuha siya ng maraming pansin sa kanyang sarili. Gayunpaman, hindi alintana ni Gerald kahit na hindi nila ito binigyang pansin. Wala naman itong ibig sabihin sa kanya. Kung sa bagay, ang dahilan kung bakit lumabas si Gerald ngayong gabi ay dahil lang sa nais niyang samahan at magsaya kasama ang kanyang kapatid. Kakailanganin nilang magtungo sa sinaunang lungsod bukas. Hindi siya nandito upang maghanap ng kapareha. Ang lugar ng piging ay ang pinakamalaking hotel sa Curtain City.
Bukod dito, dahil sa impluensya ng pamilyang Gunter sa sinaunang lungsod, maraming tao sa Curtain City ang lahat sa martial arts at nasisiyahan silang manood ng mga laban at boxing at pakikipaglaban. Pagpasok sa lobby, nakita nila ang isang espesyal na itinayong arena sa gitna ng malaking lobby. Mayroon ding mga mandirigma sa loob ng singsing sa oras na ito. Ang mga upuan sa loob ng lobby ay lubos ding kawili-wili. Ang harap na hilera ay natural para sa pinakakilalang mga panauhin. Nakita ni Gerald na ito ay ang pangkat ng mga tao na una nakasama si Aiden. Gayunpaman, malinaw na nasabi ni Gerald na si Aiden ay hindi komportable sa kanila. Sa makatuwid, natural na ayaw ni Aiden na makasama sila. Nagkataon na ayaw din ni Gerald na pumunta doon upang makipag-usap ng maliit sa kanila. Upang maging matapat, ang mga taong ito ay dumating na may isang malakas na pakiramdam ng pagiging superior, at naramdaman nila na parang sila ang pinakamahusay sa buong mundo. Ni hindi nila nais na kumuha ng pangalawang pagtingin sa iba pa man. Hindi mapakali si Gerald sa kanila. Kabanata 1286. Kaya ang ilan sa kanila ay nakaupo sa pinakalayong lamesa. Hindi napansin ni Gerald na ang kanyang pagdating ay nakakuha ng atensyon ng isa sa mga naghihintay na naroon. Palihim na sinulyapan ng waiter si Gerald ng maraming beses. Matapos makumpirma ang pagkakakilanlan ni Gerald, inilapag niya ang plate sa kanyang kamay bago siya tumalikod at umalis. Kasabay nito, may sinabi din siya sa kanyang walkie-talkie. Kasabay nito, isang magandang babae na nakadamit sa sobrang marangal at matikas na pamamaraan ay nagpakita rin sa venue, at agad niyang naakit ang pansin ng maraming tao. Siya ay may isang nakamamanghang magandang ngiti sa kanyang mukha habang siya ay naglalakad ng diretso patungo sa mesa sa harap na puno ng mga tao mula sa pangkat ng pagsasanay. Fernando, nandito ka. Ngumiti siya habang kinakausap ang isang lalaki na may nakapikit na mata na nakaupo sa mesa sa gitna ng grupo ng mga tao. Tapos namula siya at namula ang maganda niyang mukha pagkakita niya sa lalaking tinawag na Fernando. Matilda, matagal na hindi nakikita. Tungkol kay Fernando, simpleng iminulat niya ang kanyang mga mata bago niya pinilit na ngumiti sa kanyang orihinal na malamig na mukha. Miss Matilda, nangako kang pupunta dito kasama si Fernando at ang iba pa sa amin. Gayunpaman, nawala ka na pagkatapos makalabas kami ng elevator. Kanina ka pa hinihintay ni Fernando. Isang malaki at matipuno na lalaki na nakaupo sa tabi ni Fernando ang nagsalita. Huwag nang banggitin. May nangyari sa tanghali ngayon at galit na galit ito sa akin. Nasugatan din ako. Matapos kong bendahe ang aking mga pinsala, nais kong bumalik at hanapin ang dalawang lalaki, ngunit tumakas na sila. Kung hindi dahil sa gusto ng aking ama na seryosohin ko ang piging na ito, hinanap ko na sa buong mundo upang makita lamang ang dalawang lalaking iyon. Galit na sabi ni Matilda. Oh, mayroon talagang naglakas loob na pukawin ka, Miss Matilda. Sabihin mo lang sa amin kung sino ito at gagantihan ka namin. Sinabi ng malaking lalaki sa tabi ni Fernando habang nakangiti. Sayang hindi ko talaga sila makita. Gayunpaman, mayroon akong mga larawan ng mga ito mula sa surveillance camera. Naniniwala ako na hindi sila makakatakas ng malayo bago ko malaman ang tungkol sa kanilang kinaroroonan. Sinabi ni Matilda dahil sa poot at sama ng loob. Pagkatapos nito, tiningnan niya si Fernando bago niya sinabi, nga pala, Fernando, ang pamilya Dawson ay palaging napakalapit sa pamilya Syme. Marami sa ating mga kaibigan mula sa lahat ng antas ng pamumuhay, lalo na ang mga mula sa Martial Arts Association na sumali sa salo-salo ngayon. Ang aking ama ay nais na tanungin ka kung maaari mong ipakita ang iyong lakas at kakayahan sa entablado sa katapusan ng piging sa paglaon. Ito ang nais kong sabihin sa iyo kaninang hapon. Pagkatapos ng lahat, ikaw ang unang miyembro sa koponan ng pagsasanay na sasailalim sa pagsasanay sa ilalim ng pamilyang Gunter. Ang iyong presensya ay tiyakin na matiyak na ang pamilya Syme ay maaaring mas malalim na nakarot at naitatag sa Curtain City. Matilda, dapat mong malaman na hindi ko kailanman ginasto na ipakita ang aking lakas at kakayahan. Sa totoo lang, gusto mo ba akong pumunta sa entablado at makipaglaban tulad ng mga tao roon na walang iba kundi isang piraso ng basura? Pinaningkita ni Fernando ang mga mata bago iniiling ang kanyang ulo na may isang malaswang ngiti sa labi. Malinaw na tumingin siya ng masama sa lahat ng mga kalahok na nasa taas ng entablado. Ang mga ito ay walang iba kundi basura sa kanya. May isang tao sa pangkat ng pagsasanay ang nagsalita. Tama yan, Matilda. Kailan mo ba nakita si Fernando na nagpapakita ng kanyang lakas o kakayahan sa entablado? Naaalala ko pa na umakyat si Fernando sa entablado upang makipagkompetensya laban sa isang master noong siya ay 12 taong gulang pa lamang. Sa pagtatapos ng araw, natapos ni Fernando ang paghuhukay ng parehong mga mata ng Panginoon at pinilipit din niya at binali ang lahat ng kanyang mga labi. Ang master ay natapos na maging lumpo habang buhay. Hahaha,
Tulad ng para sa maraming mga batang babae sa koponan ng pagsasanay, hindi nila maiwasang tumingin kay Fernando dahil nais nilang makamit din ang kanyang pabor. Pagkatapos ng lahat, si Fernando ay tunay na napakalakas at malakas. Fernando, maaari mo lang akong tulungan sa oras na ito. Biglang may pamatak na luha sa mga mata ni Matilda. Gayunpaman, bago pa sumagot si Fernando, ang tunog ng ilang nagmamadaling yapak ay tumunog. Iyon ay ang ilang mga bodyguard na sabay na nagmamadali patungo sa tagiliran ni Matilda. Miss Matilda, natagpuan namin sila. Tuwang-tuwa na sabi ng mga tanod. Likas na alam ni Matilda kung sino ang tinutukoy ng mga tanod nang sinabi nilang nahanap na nila sila. Kaya, nasaan sila? Hindi kaya umalis na sila sa Curtain City? Galit na tanong ni Matilda. Hindi. Kapwa talaga sila nandito sa eksena. Kinumpirma na namin ito. Talagang napakatapang nila at naglakas loob pa silang pumunta at dumalo sa piging ngayon. Sabi ng bodyguard. Ano? Kinilabutan si Matilda. Lalong lumakas ang luha sa mga mata niya at malapit na siyang maiyak. Ayos kung ganon. Dahil hindi na rin pinahahalagahan ni Fernando ang aking buhay at kamatayan, at dahil hindi niya ako handang tulungan ako sa anumang paraan, lalabanan ko lang sila at lalabanan ko sila ng mag-isa kahit kapwa sila talagang malakas at may husay. Nasasakal si Matilda habang nagsasalita. Hindi mapigilan ni Fernando na iling ang kanyang ulo na may isang malaswang ngiti sa kanyang mukha habang sinabi niya palagi kang kumikilos sa ganitong paraan at gumagamit ka ulit ng parehong pamamaraan. Ayos kung gayon. Dahil ang isang tao ay talagang naglakas loob na pukawin ka at dahil ang mga ito ay mga Panginoon na narito na sa eksena, aakyat ako sa entablado upang tulungan kang malutas ang iyong mga hinaing sa kanila upang makaganti rin ako sa iyong ngalan, okay? Sa ganoong paraan papayag na ako na gawin ang lahat ng hiniling mo sa akin, di ba? Hahaha, sabi ko na nga ba. Alam kong pinakaon mo ang pinakasaktan, Fernando. Tuwang-tuwa si Matilda dahil sa tuwa. Kabanata 1287. Sa sandaling ito, nakita din ni Fernando ang dalawang lalaki pagkatapos niyang tumingin sa direksyong tinuro ng bodyguard. Mayroon ng 12 ng mga tanod na pumapalibot sa dalawang lalaki sa oras na ito. Bastards! Tayong mga tao ay tiyak na tapos na para sa oras na ito. Fernando, nais ko rin na ilabas mo ang kanyang mga mata at mabali ang lahat ng kanyang mga paa at kamay. Galit na sabi ni Matilda habang nakakuyom ng mga kamao. Tumango naman si Fernando bilang pagsang-ayon. Tungkol kay Gerald, Chester, at Aiden, lahat sila ay nakatuon sa mga laban na nangyayari sa loob ng arena. Upang maging matapat, ang dalawang mandirigma na ito ay malinaw na matagal nang nagsasanay ng husto. Ang kanilang mga kasanayan at kakayahan ay sagana din. Sa makatuwid, ang kanilang laban ay talagang lubos na kasiya siya. Ginoo Crawford, parang may hindi tama. Sa palagay ko ay darating para sa atin ang mga bodyguard na iyon. Bukod dito, nakita ko rin ang dalagang iyon na nakilala natin kanina sa hapon. Sinabi ni Chester habang umiinom siya ng kanyang katas habang nakatingin sa away na nangyayari sa arena. Manam, napansin ko na ito matagal na. Nakita kong may nagbabantay sa amin kaagad nang pumasok kami sa piging. Talagang hindi ko inaasahan na ang batang babae ng pamilya Syme ay magiging hindi makatuwiran. Sambit ni Gerald habang nakangiti siya ng mapangiti. Big brother, may mali ba? Mahinang tanong ni Aiden nang mapansin din niyang may mali. Ayos lang. Hintayin lang natin at makita kung ano ang una nilang gagawin. Magaan na sagot ni Gerald. Aiden, bakit mo tinawag ang lalaking ito na iyong kapatid na lalaki? Biglang tanong ni Lee Jane habang hinahawakan ang braso ni Aiden sa oras na ito. Bakit parang ang lalaking ito na nagngangalang Gerald ay mas malakas pa kumpara kay Aiden? Bakit parang nakababatang kapatid lamang niya si Aiden? Mayroong ilang mga bagay na hindi mo dapat tatanungin. Buhay lang ng matapat. Kung may laban sa paglaon, dapat kayong tumabi sa inyong mga babae. Hindi nila pahihirapan ang mga bagay sa iyo dahil ang bagay na ito ay hindi mo alalahanin talaga. Tinuyam ni Aiden ang kanyang mga kamao habang naghihintay siyang magsimulang mag-away sa sandaling ibigay sa kanya ni Gerald ang utos. Para sa iba pa sa venue, wala sa kanila ang bobo rin. Nang makita nila ang napakaraming mga bodyguard na biglang pumapasok sa eksena, sino pa ang maglakas loob na magsalita sa oras na ito? Paimpal ang tingin ng lahat sa direksyon ni Gerald habang iniisip kung ano ang susunod na mangyayari. Sa oras na ito, ang tunog ng isang pulang bote ng alak na nahuhulog sa lupa at nabasag sa mga piraso ay pumutok sa katahimikan sa pinangyarihan. May isang tao na sadyang binasag ang isang bote ng pulang alak na diretso sa tabi ng mesa ni Gerald. Ito ay isang babae na agresibo na darating sa kanila. Tayong dalawa ay talagang mahusay. Tinanap ko lahat sa inyong dalawa at naisip ko na tumakas ka na.
Gayunpaman, hindi ko inaasahan na maglakas loob ka talaga na pumunta at dumalo sa isang piging na inihanda ng aking pamilya. Tandang padamdam. Ang babaeng ito ay walang iba kundi si Matilda Syme. Biro niya habang nakatingin sa kanila. Gagantimpalaan niya ang kahihiyan na dinanas niya at ipaghiganti ang kanyang sarili sa harap ng lahat ngayon. Sa pagkakataong ito, hindi ko na kailangan upang maghanap libot sa iyo kahit saan pa. Ani Matilda habang nagtatawanan. Batay sa kakayahan ng ilang tao. Hahaha, wala itong silbi kahit na 10 beses mong pinapadala ang dami ng mga tao dito. Sabi ni Chester habang tumatawa. Sino ang nakapagtataka? Kung magpapadala siya ng 10 beses sa dami ng mga tao, iyon ay halos 5 hanggang 600 mga tao kung gayon. Kahit na mayroong 5 hanggang 600 mga baboy, hindi mo kailangang mahuli silang lahat ng sabay, tama. Dahil ikaw ay kamangha-mangha at makapangyarihan, dapat mo talagang labanan si Fernando. Kaya nais kong tanungin ka kung naglakas loob ka na lumapit at makipagkompetensya kay Fernando kung gayon. Ang isang malaki at matipuno na tao ay lumakad at siya ay may isang satirical na hitsura sa kanyang mukha. Habang nagsasalita siya, may isang pamamaslang na hangarin sa kanyang tono at ginawa itong parang ang hangin sa paligid nila ay agad na naging sobrang lamig. Halika, anak. Mayroon kang pagkakataon na makipagkompetensya sa parehong yugto tulad ng Fernando. Kaya kahit na maalis mo ang iyong mga paa at kamay at kahit na maging isang lumpo ka, maaari mo na itong ipagyabang sa buong buhay mula nang magkaroon ka ng pagkakataon na labanan laban kay Fernando. Maraming mga dalubhasa mula sa Martial Arts Association dito sa eksena ngayon. Kaya bakit hindi mo tanungin sila tungkol sa pangalan at reputasyon ni Fernando Dawson kung gayon? Sambit ng matalim na tao. Fernando Dawson. Kabanata 1288. Paglabas na ng pahayag na ito, lahat ay nagsimulang manginig ng hindi mapigilan dahil sa takot. Ang mga kasanayan at batayan sa paglilinang ni Fernando ay kilalang-kilala at kilalang-kilala sa buong Martial Arts Association. Mula pa noong nagdalaga si Fernando, maging ang pagkakaroon ng isang taong nangungunang Panginoon ay hindi na niya kalaban. Si Fernando ay labis na may talento at siya ay isang napakasindek na tao. Bukod dito, sa oras na ito, nakikita ng lahat na ang isang binata na may isang napakakamahalan na aura ay dahan-daang naglalakad paitaas sa mataas na platform habang pikit-pikit ang kanyang mga mata. Pagkatapos nito, tinuro niya si Gerald bago siya malamig na sinabi, narinig kong sinabi ni Matilda na ikaw ay magaling makipag-away. Kaya bakit hindi ka lumapit at tanggapin ang hamon ko kung gayon? Tingnan mo kung gaano ka katatag at makapangyarihan. Napailing lang si Fernando at ngumiti ng pilit habang inis ka ng masigasig na mga mata ng mga tao sa madla. Tungkol kay Aiden, halatang hindi niya inaasahan na makukuha talaga ni Matilda na labanan si Fernando sa ngalan niya. Kaya lumalabas na siya sa malamig na pawis sa buong noo niya sa oras na ito. Paumanhin, ngunit hindi ako interesado. Paimpal na sagot ni Gerald nang walang gaanong interes. Talagang ayaw ni Gerald na maging labis-labis at ayaw niyang maakit ang sobrang pansin sa kanyang sarili sa paglalakbay na ito. Bukod dito, maraming mga tao dito na may kaugnayan sa pamilyang Gunter. Hindi alam ni Gerald kung ano ang nangyayari sa pamilyang Gunter kaya ayaw niyang kumilos ng masyadong madalian. Hindi interesado. Sa palagay ko dapat kang matakot at huwag maglakas loob na labanan siya, tama. Ikaw ay bastard. Hindi kita nakita na umaksyon ka ng ganito nang tamaan mo ako ngayong hapon. Kaya bakit ka natatakot at bakit wala kang ginagawa ngayon na hinahamon ka ni Fernando? Malamig na sabi ni Matilda habang galit na galit siya. Kasabay nito tunay din niyang hinamak at minura si Gerald. Siya ang panganay na binibini ng pamilyang Syme sa Curtain City at hindi pa siya napapailalim sa ganitong uri ng mga panlalait at panlilibak sa kanyang buong buhay. Sa totoo lang, nagpadala na ang pamilya Syme ng kanilang mga kalalakihan upang harangin sina Gerald at Chester sa hotel, ngunit sa kasamaang palad, pareho silang wala sa hotel. Nauna nang naisip ni Matilda na ang dalawa sa kanila ay tumakas na at tumakas matapos malaman ang tungkol sa kanyang pinagmulan at lakas. Hindi inaasahan, hindi sila umalis, ngunit mayroon pa silang lakas ng loob na dumating at dumalo sa salo-salo na hinanda ng pamilyang Syme. Totoong-totoo na kapag ang isang tao ay naghanap sa lahat ng bagay, hindi nila ito mahahanap. Gayunpaman, madali nilang makakasalamuha ang bagay o tao na kanilang hinahanap nang hindi naglalagay ng anumang pagsisikap kahit kailan hindi nila hinahanap ito. Sa oras na ito, tiyak na magtuturo siya sa dalawang lalaking ito ng isang aralin upang matanggal ang lahat ng galit at sama ng loob na nasa puso niya. Ano? Ikaw na may apelidong Crawford, talagang naglakas loob kang talaikan ang hamon ni Fernando. Hindi mo naman siya binibigyan ng kahit na anong mukha. Pinapayagan ka ni Fernando na maging kalaban niya. Bukod dito, ito talaga ang magiging iyong pinakadakilang karangalan at kaluwalhatian na talunin ni Fernando. Naglakas loob ka upang tanggihan siya.
Sa oras na ito, ang malaki at matipuno na lalaki sa tabi ni Fernando ay humakbang bago siya lumakad kay Gerald at galit na nagsalita. Ang pangalan niya ay Yuno Liler. Binigyan siya ni Aiden ng isang maikling pagpapakilala ng taong ito at tila siya ay isa sa mga pangunahing tauhan sa kanilang koponan sa pagsasanay sa oras na ito. Ngayon nahayagang tumatanggi si Gerald at binibilang ang paanyaya ni Fernando na direktang huminin siya, hindi mapigilan ni Yuno na makaramdam na ito ay katumbas ng pagbigay ni Gerald kay Fernando ng kanyang mukha. Maliwanag din na medyo hindi nasisiyahan si Fernando. Ibinuka niya ang kanyang bahagyang nakapikit na mga mata habang nakatingin kay Gerald na nakasimangot sa mukha. Kaya paano kung tatanggi akong bigyan siya ng anumang mukha? Tanong ni Gerald habang nakataas ang ulo at nakatingin kay Yuno na may bahid ng ngisi sa kanyang ngiti. Ikaw. Ang mukha ni Yuno agad na namula dahil sa galit at talagang tinukso siyang bugbugin si Gerald sa oras na ito. Nagmamadaling sumugod si Aiden papunta sa tagiliran ni Gerald. Bagaman si G. Crawford ay napakalakas at makapangyarihan ngayon at kahit na ang Aiden ay labis na nagulat sa lakas at kakayahan na ipinakita ni Gerald nang tulungan niya siyang mahuli ang magnanakaw, ang taong nasaktan ni G. Crawford sa pagkakataong ito ay si Fernando, na isang pambihira. Hindi mapigilan ni Aiden na makaramdam ng kaunting kaba. Pagkatapos ng lahat kahit na ang Maverick ay napakahirap makitungo sa una kung ang mayabang at mapangahas na si Fernando na ito ay gumawa ng isang hakbang, si Maverick ay hindi man lamang makikita bilang isang banta. Kaya Aiden ay tunay na nag-aalala tungkol sa kaligtasan ni G. Crawford kung kapwa sila Fernando at Yuno ay sabay na umatake sa kanya. Fernando, Yuno, dapat mayroong ilang uri ng hindi pagkakaunawaan dito. Maaari mo ba akong bigyan ng ilang mukha? Bakit hindi tayo umupo at pinag-uusapan ng mga bagay sa pag-inom? Sabi ni Aiden. Maaari kaming umupo at uminom at tiyak na masisiyahan ka namin kahit anong uri ng kabayaran ang gusto mo sa amin. Upang matiyak na hindi masasaktan si G. Crawford, maaaring sumuko lamang si Aiden at makiusap sa kanila. Aiden, naiintindihan ko ang iyong mabubuting hangarin ngunit wala akong oras upang umupo at kausapin sila. Tinapik ni Gerald si Aiden sa balikat niya. Likas na alam niya na ginagawa lang ito para sa kanya ni Aiden dahil natatakot siya para sa kanyang kaligtasan. Gayunpaman, nagsasabi rin ng totoo si Gerald. Paimpal niyang nais na panatilihin ang kapayapaan at gawin ang kanyang sariling bahagi. Ayaw niyang magdulot ng sobrang gulo. Masasabing si Gerald ay gagawa ng isang konsesyon hanggat makakaya niya pagdating sa ilang mga bagay. Sa oras na ito, tiningnan niya si Matilda bago niya sinabi, kung mayroon kang anumang hindi neresolbang mga hinaing sa akin, maaari mong hilingin sa iyong ama na magtungo sa Mayberry City upang hanapin si G. Crawford. Naniniwala ako na makakakuha ka ng sagot na gusto mo kung gayon. Sambit ni Gerald habang nagtatawanan. Ha, G. Crawford mula sa Mayberry City. Sa sandaling sinabi ni Gerald ang mga salitang ito, ang lahat sa pinangyarihan ay nagulat ulit. Kabanata 1289. Ginoo Crawford mula sa Mayberry City. Natulala din si Matilda. Imposible. Paimpal kang nagpapanggap na ikaw si G. Crawford mula sa Mayberry City dahil alam mo na mamamatay ka dito, tama ba? Nagmamadaling sinabi ni Matilda matapos niyang mapag-isipan. Para sa mga batang babae na sumama kay Aiden, ang paraan ng pagtingin nila kay Gerald ay patuloy na nagbabago. Sa palagay ko ay maaari lamang siyang magpanggap na si G. Crawford mula sa Mayberry City ngayon dahil na-offend niya si Miss Syme. Marahil iyon ang tanging paraan upang mai-save niya ang kanyang sariling buhay ngayon. Kung hindi man, mapupunta siya sa pagiging lumpo. Mayroong maraming talakayan na nangyayari sa oras na ito. Nang aalis na sana si Gerald, nanguna si Yuno habang naglalakad at tumayo sa mataas na platform, malamig na nakatingin kay Gerald. Ang brat mo. Kung maglakas loob ka na gumawa ng isa pang hakbang pasulong, sisiguraduhin kong ang iyong dugo ay bubuhos kahit saan-saan man. Malamig na sigaw ni Yuno. Si Yuno ay isa ring master mula sa Martial Arts Association. Tila parang hindi niya hahayaan ang taong ito na nagpapanggap na si G. Crawford mula sa Mayberry City na ganoon din ngayon. Sa palagay ko ito ay dahil ang batang ito ay napupuot. Sino ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na magkunwaring bata sa master ng pamilyang Crawford? Tandang padamdam. Nililigawan niya talaga ang kanyang sariling kamatayan. Maraming tao ang napuno ng matuwid na galit sa oras na ito. Paano naman yan? Kaya malakas ang loob mo upang gumawa ng ibang hakbang o bakit hindi ka pumayag na labanan muna ako? Tanong ni Yuno habang nagtatawanan. Lahat kayo ay kailangang makilahok sa pagsasanay sa ilalim ng pamilyang Gunter bukas. Gayunpaman talagang hindi kinakailangan para sa iyo na makipag-away sa akin. Sagot ni Gerald habang umiling. Hahaha, ikaw ay talagang isang walang silbi na basurahan. Ibig mong sabihin ay saktan mo ako kung makikipag-away ako sa iyo.
Tiwala si Yuno. Bukod dito, ang mga salita ni Gerald ay tila ang pinakamalaking biro sa kasaysayan kay Yuno at hindi niya maiwasang magpatuloy sa panunuya at pangungutya kay Gerald. Parang, tumingin si Gerald kay Yuno bago siya ngumiti at sinabi, "You are bent on fighting with me today." Bakit? Natatakot ka ba? Tumakad si Yuno kay Gerald bago niya sinugod ang dibdib ni Gerald habang sinabi, salitang salita, kung natatakot ka, huwag ka nang magsinungaling o magyabang sa hinaharap. Gayon din, dapat mong putulin ang iyong sariling mga kamay sa harap ni Miss Matilda. Malamig na ngumuso si Gerald bago niya sinabi, natatakot lang ako na hindi ka karapat-dapat na maging kalaban ko. Hindi ako karapat-dapat na maging kalaban mo. Tandang padamdam panipi. Naisip ni Yuno na maling narinig niya ang sinabi ni Gerald. Tumalikod siya bago sinabi niya sa isang malakas na boses sa mga tao sa paligid niya, iniisip ng batang ito na hindi ako karapat-dapat na maging kalaban niya upang labanan siya. Hindi ba ninyo naiisip na nakakatuwa talaga ito? Kaagad na sinabi ni Yuno ang mga salitang ito, nagkaroon ng isang kaguluhan. Naglakas loob talaga siya na sabihin na si Yuno ay hindi karapat-dapat na kalaban niya. Kahaha ang taong ito na nagpapanggap na si G. Crawford ay dapat talagang mabaliw. Si Yuno ang pangalawang pinakamahusay na manlalaban sa mga nakababatang henerasyon sa Martial Arts Association. Bukod kay Fernando, sino pa ang maglakas loob na sabihin na mananalo sila sa laban-laban kay Yuno? Tandang padamdam. Sino ang nakakaalam marahil siya ay talagang isang nakatagong master ng martial arts. Hahaha. Nang makita ng lahat sa eksena na magkakaroon ng isang magandang palabas, dali-dali nilang ibinaba ang lahat at lumapit upang sumali sa kaguluhan. Sa totoo lang, maraming tao ang naawa kay Gerald noong una. Kung sabagay, sa paghahambing lamang ng kanilang hugis ng katawan at pangangatawan, si Yuno ay higit sa 1.9 metro ang taas, habang si Gerald ay higit sa 1.7 metro ang taas. Sa unang tingin, natural na nasa mas mahina na bahagi si Gerald kumpara kay Yuno. Sa makatuwid, lahat ay naawa at nakiramay kay Gerald. Gayunpaman, talagang sinabi ni Gerald ang mga salitang ito at ang bawat isa ay agad na nadama na parang siya ay masyadong ignorante. Una, nasaktan niya ang panganay na binibini ng pamilyang Syme at ngayon talagang pinaputok niya ang kanyang bibig. Hindi niya talaga alam kung ano ang mabuti para sa kanyang sarili. Si Aiden ay nararamdaman din ng labis na kaba sa oras na ito. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong ito ay lahat ng mga piling tao sa mga piling tao. Halika na, maghintay ka lamang at tingnan kung paano ako makitungo sa iyo kung gayon. Sinabi ni Yuno habang hinihimok niya ang kanyang mga suntok sa pagtatangka na pukawin si Gerald. Pagkatapos nito, iniunat niya ang kanyang leeg at iginalaw ang mga kamay at paa niya ng maikling. Sinimulan ni Yuno ang pagbato ng ilang mga suntok at bawat isa sa kanyang mga suntok ay napakalakas na tila na ito ay sapat na malakas upang pumatay ng tigre. Hindi inaasahan, si Gerald ay sumungot ng masungit habang sinabi niya, naghahadjust ka lamang ng ilang mga hindi praktikal na suntok na may magagarang gawa sa paa. Kaagad na sinabi niya ang mga salitang iyon, hindi lamang ang ekspresyon ni Yuno ang nagbago ng husto, ngunit ang ekspresyon ng mukha ng lahat sa Martial Arts Association. Kahit na ang ekspresyon ni Fernando ay nagbago sa oras na ito. Ang ilang mga lubos na hindi praktikal na suntok na may magarbong gawa sa paa. Hindi lamang ininsulto ni Gerald si Yuno ng mag-isa, ngunit sinisiraan din niya ang buong Martial Arts Association. Sa sandaling ito, ang mga manunood sa paligid nila ay tuluyan ding nawala ang lahat ng mga pakikiramay na una nilang nadama para kay Gerald. Kabanata 1290. Pagkatapos ng lahat, mahalaga para sa isang tao na magkaroon ng kaalaman sa sarili. Dahil pinaputok pa rin ni Gerald ang kanyang bibig sa oras na tulad nito, lalo lamang itong minaliit ng iba. Magsimulang mag-away. Turuan mo siya ng leksyon. May sumigaw sa hindi nasisiyahan mula sa gitna ng madla. Batang-bata, nililigawan mo talaga ang iyong kamatayan. Galit na sigaw ni Yuno bago siya diretsong sumugod kay Gerald. Ang mga kasanayan ni Yuno ay talagang napakatalam kumpara sa isang ordinaryong tao. Hindi alintana kung ito ay isang paglipad na sipa o isang pagsipa sa gilid, lahat ng kanyang mga galaw ay napakasimpleng ngunit malakas. Kung siya ay tamaan ng isang tao ng direkta sa kanyang ulo, ang taong iyon ay madaling makoma. Ang dami ng tao ay mabilis na nagtago at umiwas sa kanila sa takot na masaktan din sila ni Yuno. Gayunpaman, simpleng inilagay ni Gerald ang kanyang mga kamay sa kanyang bulsa ng mahinahon habang iniiwasan niya ang maraming mga lumilipad na sipa at pagsipa sa gilid ni Yuno ng maraming beses sa isang hilera. Nang makita ni Gerald na papalabasin ni Yuno ang lahat para atakihin siya, hindi niya maiwasang hamawa ng kaunti bago niya itinaas ang kanyang paa ng mabagsik at mabangis na parang nagtatataas ng isang higanteng palakol. Gulat na itinaas ni Yuno ang kamay habang likas na inilagay ang mga kamay sa harap niya.
Gayunpaman, diretso siyang lumipad at dumapa sa lupa ng lumuhod pagkatapos nasipin siya ni Gerald. Sa kabutihang palad, may malambot na unan sa lupa. Kung hindi man tiyak nahihiga si Yuno sa kama ng ospital ng kalahating taon kahit papaano. Nanalo siya. Lahat ng nasa tabi ay nagulat. Kahit si Aiden ay labis na nabigla na ang kanyang mga mata ay malapit nang lumabas sa kanyang mga socket. Nauna niyang naisip na tiyak na talunin ni Yuno si Gerald. Ito ay sapagkat kahit na nagtaglay ng malaking lakas at kakayahan si Gerald, anuman ito, nakatanggap si Yuno at sumailalim ng espesyal na pagsasanay sa martial arts mula pagkabata, hindi katulad ng ibang ordinaryong tao. Gayunpaman, tinalo talaga ni Gerald si Yuno sa isang solong sipa lang. Masyadong mahina si Yuno, di ba? Ni hindi niya kinaya ang batang iyon. Parang hindi naman siya nagyayabang. Tunay na may kanya-kanyang kasanayan siya. Mayroong maraming patuloy na talakayan sa gitna ng madla at ang ilan sa kanila ay nakatingin kay Gerald sa ibang ilaw ngayon. Una nang naisip ng lahat na mahusay lamang siya sa pagmamayabang at pagpukaw sa iba. Gayunpaman, dahil madali niyang talunin si Yuno, mapapatunayan lamang nito na siya ay talagang malakas at may husay. Ang eksenang ito ay naging sanhi din upang bahagyang magbago ang ekspresyon ng mukha ni Matilda. Hindi niya talaga aasahang mananalo si Gerald. Bukod dito, napakadali niyang nanalo. Alam na alam ni Matilda ang lakas ni Yuno, ngunit hindi niya matanggap ang isang solong pag-atake mula kay Gerald. Tandang padamdam. Si Matilda ay napuno ng galit at sama ng loob para kay Gerald sa oras na ito. Si Fernando lang ang nakasimangot habang naglalakad upang tingnan si Yuno. Parehong nasira ang mga meridian sa braso ni Yuno at ang parehong mga tuhod niya ay tuluyang nabasag. Sa oras na ito, nahulog na sa malay si Yuno dahil sa sakit. Tumalikod si Fernando at tiningnan si Gerald habang sinabi, "Ang galing mo, ngunit hindi mo dapat hinarap ang isang mabigat na suntok sa kanya. Natapos mo na ang kanyang paglalakbay sa martial arts ng ganap dito. Ngayon, ang mga bagay ay hindi kasing simple ng pagkakasala mo kay Matilda. Kahit na makalimutan namin ang tungkol sa katotohanan na siya ang pumukaw sa akin sa una, sabihin nating ang isa sa kanyang mga nakaraang sipa ay direktang tinamaan sa akin, kung ano ang mangyayari sa akin, kung gayon." Gaanong tanong ni Gerald. Sumimangot ulit si Fernando. Kung ang sipa ng panig ng isang normal na tao ay direktang nahit sa ulo ng isang tao, ang taong iyon ay tiyak na magdusa mula sa isang banayad na pinsala. Si Yuno ay halos 1.9 metro ang taas at tumimbang siya ng higit sa 100 kilo. Kung tatamaan niya ang ulo ng isang tao ng kanyang buong lakas, kung ang kalaban niya ay isang ordinaryong tao, ang taong iyon ay tiyak na mapupunta sa isang halaman na hindi halaman. Mahigpit na pagsasalita, naging maaway na si Gerald kay Yuno. Tumayo si Fernando at sinabi, "Mabuti. Dahil mayroon kang gayong lakas, ikaw ay talagang karapat-dapat na mamatay sa aking mga kamay, kung gayon." Malamig na nagsalita si Fernando. Sa sandaling nahulog ang kanyang mga salita, lahat ng tagapakinig ay nakatingin sa kanila na nakabukas ang kanilang mga mata sa pagkabigla. Si Fernando ay nakaramdam na ng pagkabalisa, kaya't sila ay nasa isang mahusay na palabas pagkatapos. "Gusto mo pa ba akong awayin?" Tanong ni Gerald habang pinaikit niya ng bahagya ang mga mata. Naglakas loob pa rin si Fernando na umangat at huminin siya na makipag-away kahit nakita niya kung paano sinipa ng Gerald si Yuno kanina. Kaya parang hindi pa ipinakita ni Fernando ang kanyang totoong lakas. "Hindi mo dapat isipin na hindi ko pipigilan kung maglalabas tayo sa isang laban," gaanong sabi ni Gerald. "Paft, totoo bang naiisip mo na magagawa mong talunin si Fernando?" Tandang padamdam. Sa sandaling nagsalita si Gerald, mayroong isang tao na labis na hindi nasisiyahan sa gitna ng madla. Si Matilda ang nagsalita habang malamig na humili. "Tama iyan. Ang sipa niya ngayon lamang ay talagang hindi gaanong makapangyarihan. Medyo naging mas mabilis at mas malakas ito." Ang isa pang batang babae ay nagsabi sa oras na ito. Bagaman madali at talunan ng matalo ni Gerald si Yuno ng maaga, lahat ay napuno pa rin ng tiwala sa lakas at kakayahan ni Fernando. Pagkatapos ng lahat, napatunayan ni Fernando ang kanyang lakas at kakayahan sa harap ng hindi mabilang na mga tao sa buong mga taong ito. Kahit na si Matilda ay medyo natitiyak sa ngayon. Kung si Fernando ay lalakas at lalabanan ng taong ito, tiyak na gagawin ng taong iyon kung gayon. Kabanata 1291. Ikaw, gawin natin ito pagkatapos. Madali ako sa iyo sa unang 10 hampas mo. Idineklara ni Fernando na tinignan niya si Gerald bago umiling isang mapulang ngiti sa kanyang mukha. Kasunod nito, ipinahawak ni Fernando ang kanyang mga braso sa likuran niya at ipinikit pa ang kanyang mga mata bago humarap kay Gerald. Ang paraan ng pag-uugali niya ay halos nagmungkahi na siya ay nasa isang uri ng kakaibang kapaligiran. Na ang lahat ng iba pa sa buong mundo ay walang katuturan sa kanya. Hindi ba plano ni Fernando na mag-atake? Ang kanyang walang salita na panunuya ay walang awa.
Si Fernando ay si Fernando, palagay ko. Ginagawa niya iyan para sa isang kadahilanan. Alam mo bang pinagkadalubhasaan ng dozens ang isang lihim na kasanayan sa martial art na tinatawag na art of counter-injury? Ang sining ng ano ngayon? Ano ang ginagawa nito? Sa narinig ko, papayagan ka ng mga nagsasanay ng martial art na pindutin sila sa anumang nais mo. Gayunpaman, mas masigla ang palo ng umaatake, mas mabibigat ang pakiramdam ng kanilang mga kamay. Mabuti Panginoon, upang isipin na ang tulad ng isang mystical na kasanayan kahit na mayroon sa mundo. Habang ang lahat sa karamihan ng tao ay abala sa pagtalakay sa kasalukuyang sitwasyon sa pagitan ng mga pagngangalit ng gulat at takot, si Fernando ay nakabalot na sa kanyang sarili sa loob ng isang mukhang mistis na belo. Tuldok-tuldok, kung siya ay misteryoso na noon, mas lalo na siya ngayon. Nang makita iyon, napipigilan lamang ng lahat ang kanilang paghinga habang pinapanatili ang kanilang mga mata. Si Gerald mismo ay walang ideya kung ano ang art of counter-injury. Gayunpaman, alam niya na mayroong mataas na posibilidad na hindi siya makaalis ngayon maliban kung malutas niya ang pangyayaring ito. Sa pag-iisip na iyon, ipinikit ni Gerald ang kanyang mga mata habang ang kanyang katawan ay mabilis na nagsimulang maglabas ng kanyang napakalakas na lakas sa loob. Tuldok-tuldok. Ang pangalawang binuksan niya ulit ito, kaagad na nagsimula si Gerald patungo kay Fernando. Gumalaw na siya. Tiyak nakakontre ni Fernando yan. Ang bawat isa ay nakadikit ang kanilang mga mata sa tanawin habang pinapanood nila ng matagumpay na napunta ni Gerald ang isang matuli na sipa kay Fernando. Kasunod ng isang malakas na thud, ang nakakasakit na tunog ng mga buto ng pag-crack ay naging maliwanag na isang split segundo mamaya habang ang karamihan ng tao ay nanunood bilang isang katawan ay flung paatros. At nagsimulang banggain sa mga hilera ng mga mesa at upuan. Gayunpaman, ang mga ngayon na nakaayos na mga upuan at mesa ay hindi gaanong aalala ng lahat. Dahil maraming miyembro ng Martial Arts Association ang nakaupo sa harap mismo ng landas ng pagkawasak ni Fernando, marami sa kanila ang nagtapos din sa paglipad sa buong lugar, alinman sa kanilang pagtatangka na iwasan ang atake o dahil sa direktang tama ng papasok. Katawan. Maya-maya tuluyan na ring tumigil ang katawan nang tumama ito sa umiikot na pintuan ng malaking bulwagan, na pinapabagsak ito sa 1,000,000 piraso ng malakas na pag-crash. At syempre, ang katawan mismo ay kay Fernando. Ang bawat isa ay pansamantalang masyadong natigilan sa mga salita at lalo na ito para kay Matilda. Nang tuluyan na siyang makawala mula sa kanyang labis na pagkabigla, ang natigilan na babae ay simpleng ungol. Tuldok-tuldok. Paano? Paano posible kahit na, sa kabila ng ganap na pagkabigla, ang mga mula sa loob ng karamihan ng tao ay nagsisimulang talakayin muli ang sitwasyon. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Marahil ay may iba pang taktika si Fernando na hindi niya isiniwalat. Tuldok-tuldok tandang pananong panipi. Maaaring tama ka. Kung sa bagay, hindi siya ganon kadali natalo. Sigurado akong mayroon siyang isa pang taktika sa kanyang manggas. Tama. Habang ang lahat ay nagpatuloy sa pag-iisip tungkol sa kung gaano hindi kapanipaniwala ang mga kasalukuyang kaganapan, si Fernando mismo ay nagsusuka ng dugo, ang pagkabigla at takot niya ay malinaw na nakikita sa kanyang mga mata habang ang kanyang katawan ay nanginginig ng malakas. Sa isang paraan, ang sobrang lakas ng sipa na iyon na nag-iisa ay halos mayroon sa paano man ay nagdulot ng pinsala sa kanyang buong katawan. Dahil sa kahangalan na iyon, ang pag-iisip ni Fernando ay ganap na blanko habang nagpatuloy sa pagkahiga sa lupa. Gayunman, simpleng tumayo si Gerald sa ibabaw ng platform bago tumingin kay Fernando at sumigaw, "Hoy, ngayon, iisa lang ang hampas. May siyampa kang utang na utang sa akin. Dapat ay mayroon kang sapat na enerhiya na naimbak ngayon, Fernando. Tayo." Sa wakas ay isisiwalat ni Fernando ang kanyang natatanging kasanayan. Siguradong tapos na ito para sa ibang lalaki ngayon. Nakikinig habang patuloy ang pagpalakpak sa kanya ng lahat, dahan-daang nagsimulang gumapang pabalik si Fernando. Kahit na sa huli ay nagawa niya pagkatapos ng matitigas na hirap, agad siyang nagsimulang pagsusuka ng dugo, pinilit na lumuhod ang kanyang buong katawan. Noon na pagtanto ng lahat na talagang nawala ang lahat ng kanyang lakas, na hinimok silang lahat na mag-isip ng iisa. Ano? Pwede. Talaga bang natalo si Fernando? Upang isipin na sinabi pa niya na madali siyang lumaban sa kalaban sa unang 10 hampas. Ang nagawa lang niyang gawin ay isang solong hit. Nang umitim si Fernando mula sa lahat ng kanyang panloob na pinsala, tumakbo si Matilda sa kanya habang sumisigaw, "Fernando! Napakalakas mo, J. Crawford!" Sigaw ni Aiden ang labis na galit. Hindi man masimulang ilarawan ng pagsamba kung gaano katindi ang gulat ni Aiden. Ano man ang kaso, ipinapalagay ko na walang pumipigil sa aking umalis ngayon, sa palagay mo. Sagot ni Gerald habang nakatingin sa mga tanod habang marahang tinatapik ang balikat ni Aiden.
Nang makita ang kanyang malamig na titig, agad na naramdaman ng mga tanod ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanilang noo nang tumabi sila upang paanan siya. Tagumpay. Teryo na. Idineklara ni Gerald habang siya at ang kanyang partido ay naglalakad, ang natitirang mga Sime ay hindi na nangangahas na itaas ang kanilang mga opinyon. Pumunta madali kay G. Crawford para sa unang 10 suntok na sinabi mo. Ha! Inisya ni Chester habang dumura siya nang lumakad siya ng lampas sa walang malay na lalaki. Kabanata 1292. Pagkalabas ng malaking bulwagan, ilang kababaihan ang agad na nagsimulang palibutan si Gerald sa halip na nasa sabik. Ang paghahanap sa kanya upang maging lalong matatag at kaakit-akit, marami sa kanila ang masigasig na magtanong sa kanya tungkol sa ilang mga bagay upang makilala siya ng mas mabuti. Kaya't napakalakas mo, Gerald. Sa katunayan, pinag-uusapan kung alin, Gerald, ikaw ba talaga ang maalamat na G. Crawford mula sa Mayberry? Ni Aiden ay hindi kailanman sinabi ng isang salita tungkol sa amin. Kaya paano kung ako? Mahalaga ba iyon? Casual na tanong ni Gerald. Narinig iyon, agad na hinabol ng mga kababaihan ang kanilang mga labi sa pagkabigo. Kitang-kita na kahit kaunti ay hindi interesado si Gerald sa kanila. Anuman si Fernando mismo ngayon ay kalahating lumpo dahil sa solong sipa na iyon. Sa madaling salita, pagkagising niya lang, nalaman niyang hindi na niya magagamit ang puwersa sa mga braso niya. Dahil ang Dawsons at ang Symes ay nagbabahagi ng isang mabuting relasyon sa maraming henerasyon, ang insidente ay tiyak na nagdulot ng isang malaking kaguluhan sa mga Syme. Kung sa bagay, hindi lamang si Fernando ang umuusbong na bituin sa Martial Arts Association, ngunit siya rin ang tumanggap ng espesyal na pagsasanay mula sa Gunters, isa sa pangunahing mga lihim na pamilya. Siya ay nagpaplano na lumahok sa pagsubok sa susunod na araw din, ngunit halatang imposible sa kanyang kasalukuyang estado. Sa pag-iisip na si Fernando ay natapos na binugbog ng masama dahil lamang sa ilang hindi pagkakaintindihan ng binibining pamilya ng pamilya Symes si Matilda na nakasama kay Gerald. Ang Symes ay nagbayad lamang ng labis na pansin sa hindi pagkakaunawaang iyon para sa kanilang kabutihan. Ano man ang kaso, kapwa si Shandon Syme ang Panginoon ng pamilyang Syme at ang isang may edad na lalaki mula sa pamilyang Gunter na nandoon bilang isang panauhin ay binati ng masamang kalagayan ni Fernando habang dinadala siya ng iba pang mga Symesa. Ito, syempre, sinenyasan si Shandon na tanungin ang kanyang anak na babae tungkol sa kung anong nangyari. Ang nasa katanghaliang lalaki mismo ay pamilyar sa Dawsons kaya't alam niya na si Fernando ay isang tao na sumailalim sa hiwa at pinatuyong pagsasanay. Alinmang paraan, pagkatapos na tinanong siya ng kanyang ama, hindi man lang naglakas loob na I miss si Matilda sa isang solong detalye. Tiniyak din niyang ipakita sa kanya ang litrato ni Gerald habang buong detalye niya ang lahat na humantong sa puntong ito. Kapag tapos na siya, ang nasa katanghaliang gulang na si Gunter ay tumingin sa litrato bago kaagad napikit ang kanyang mga mata habang sinabi niya, ikaw. Kung iisipin na nasaktan mo talaga siya. Oh, alam mo kung sino siya, Third Master. Siya ba talaga ang mayamang tagapagmana mula kay Mayberry noon? Tanong ni Shandon, natigilan. Ang pangatlong master ay pinangalanan ng Sean Gunter at ang kanyang papel ay upang mamagitan sa komunikasyon sa pagitan ng mga Gunters at sa labas ng mundo. Dahil dito, hindi nakapagtataka na malapit siya sa Symes. Nakita ko na ang mga litrato niya dati at walang alinlangan na ito si G. Crawford mula sa Mayberry. Wala kang ideya kung gaano mabisyo at potent ang kanyang misteryosong martial arts. Ipapaalam ko sa iyo na ang taong ito ay nag-iisa na nagtapos sa buhay ng lahat ng mga model mula sa Hilaga, sa Longs at maging sa mga Skyler mula sa lalawigan ng Salford. Paliwanag ni Sean. Narinig iyon, ang mga mata ni Shandon ay nanlaki ng labis na mukhang sila ay lalabas sa kanyang ulo anumang segundo. Mismong si Matilda na ang nagtatakip sa bibig sa takot. Kasunod nito kapwa nagtanong ang magkasintahan, totoo ba? Totoo ba iyan? May dahilan ba para magsinungaling ako? Anuman dahil narito na siya, sinisiguro ko sa iyo na dumating siya upang makilala ang mga Gunters. Sa katunayan, hinulaan ni Lady Gunter, ang master ng pamilyang Gunter, na darating siya maaga o huli sa ilang panahon. Sa pag-iisip na iyon, inutusan niya ako na tanggapin siya sa kanyang pagdating. Tunay na may kamanghamanghang pananaw si Lady Gunter. Sagot ni Sean sabay buntong hininga. Kung iyon ang kaso, kung gayon, nangangahulugan ba ito na siya ay isang prestihiyosong panauhin ng mga Gunters? Sinabi ni Shandon, halata sa kanyang boses ang kanyang takot. Sasabihin ko na, anuman upang ipaalala lamang sa iyo kung gaano siya kapangyarihang totoo, narinig ko na ang mga tao mula sa parehong pulutong ng Squad of Divine Grimness at Judgment Portal ay nagpadala ng mga pambihirang tao pagkatapos niya. Gayunpaman kahit na ang kanilang pinakamalakas na tagasunod ay hindi nagawang patayin siya. Sa pag-iisip na iyon, kailangan kong bigyang diin ang iyong kakulangan ng pananaw sa pagkakasala sa gayong tao. Sagot ni Sean habang umiling.
Paano ko malalaman na siya ay ang makapangyarihang iyon? Impyerno, kung alam ko, hindi ko na sana naglakas loob na saktan siya ng una. Takot na sabi ni Matilda. Panipi tudok. Gayunpaman, bakit ang mga mula sa Squad of Divine Grimness at ang Judgment Portal ay nais na makuha siya sa una? Hindi lamang iyon, ngunit ang mga Gunters ay din, tanong ni Shandon habang nagtatapos ang pagtatapos ng kanyang pangungusap. Sabihin na nating may espesyal siyang kasama. Hanggat makakakuha ang isang espesyal ng isang bagay, isang pangunahing lihim ang tiyak na ibubunyag sa kanila. Sagot ni Sean, isang pangunahing lihim. Tudok tandang pananong panipi. Sabi ni Shandon habang panandalian nagliwanag ang kanyang mga mata. Pagkaraan ng ilang pag-iisip, muli siyang tumingin sa itaas bago bumulong. Maaaring sa mga Gunters na nais din at natapos ang pangungusap ni Shandon sa kalagitnaan ng segundo nakita niya si Sean na binibigyan siya ng isang babaalang titig. Kahit na dahil doon alam ni Shandon na ang kanyang pagbawas ay malamang na tama. Sa pag-iisip na iyon, mabilis siyang huminga ng maluwag sa kanyang isipan, ilang sandali pa nang bumalik si Gerald sa kanyang hotel. Siyempre, ang pribadong silid sa hotel ay nasira ng mga ipinadala ni Matilda. Matapos makita ang magulong estado ng silid, agad na ginausto ni Chester na magtungo at patayin ang mga mula sa pamilya Syme. Gayunman, pinigilan siya ni Gerald bago pa siya makalabas ng silid. Kung maaari, hindi ito ang iyong karaniwang estilo, G. Crawford. Sa maraming pag-target sa amin ni Symes ng maraming beses, tiyak na hindi natin ito basta-basta mapapalabas. Sabi ni Chester. Umiling-iling lang si Gerald bago sumagot, sabihin na nating nasusuka ako sa loob ng tagal ng panahong ito. Sa pag-iisip na iyon, talagang hindi ko nais na sayangin ang aking oras at lakas sa Symes kahit papaano. Sa sandaling ito, bago pa sumagot si Chester, nasulyapan ng sulok ng kanyang mata ang isang bagay na nakahiga sa mesa sa silid. Pikitil ng bahagya ang kanyang mga mata, ang tuliro na si Chester ay sinabi, Mr. Crawford, lumalabas na maaaring may pumasok sa silid. Sa pagtingin sa gulo sa harap niya na sanhi ni Matilda, sumimangot si Gerald nang sumagot siya. Oo, marami akong naisip. Teka, hindi yun ang sinasabi ko. Tignan mo dyan, sa mesa, may nag-iwan sa iyo ng isang uri ng uri, inaanyayahan kang makipagkita sa kanila. Panipi. Kabanata 1293. Narinig iyon, lumingon si Gerald at tumingin sa mesa. Nang makita na totoo ang sinabi ni Chester, pagkatapos ay lumakad siya upang kunin ang tala. Dito ay isang hilera ng mga salita na nagsabing, magkita tayo sa Skybridge sa Curtain City sa eksaktong hating gabi ngayon. Bukod sa diretsong mensahe na iyon, wala nang iba pa sa tala. Wala ring pirma upang ipahiwatig kung sino ang nagpadala nito. Maaaring ang nagpadala ay si Matilda. Pagkatapos ng lahat, hindi niya kami matagpuan sa simula. Tuldok. Bagaman sa kalaunan ay naimbitahan niya kami, sa palagay ko hindi magiging isang kahabaan na isipin na siya ang nag-iwan ng tala dito, pagbawas ni Chester. Umiling siya, sumagot si Gerald pagkatapos kilala siya, malamang na magpapatuloy siyang baliw na tumingin sa paligid hanggang sa huli ay matagpuan niya kami. Ang pag-iwan ng tala sa likod ay masyadong maislan para sa isang taong kagaya niya. Gayunpaman kung ano ang isang kakaibang pangyayari. Nay hindi ko alam ang sino man mula sa sinaunang lungsod. Sino ang maaaring mag-aanyaya sa akin para sa pulong? Napaisip si Gerald sa sarili. Ano man ang kaso, pinag-isipan ni Gerald na pupunta siya upang tumingin pa rin. Pupunta ako sa mag-isa, Chester. Pansamantala, dapat kang manatili dito, sabi ni Gerald. Pinatunayan, ang Skybridge mismo ay matatagpuan malapit sa timog ng mga suburb ng Curtain City, at kinenekte nito ang dalawang tipak ng lupa na pinaghiwalay ng isang malaking ilog. Sa oras na makarating doon si Gerald, kalahating oras na bago maghating gabi at lahat ay madilim at bahagyang nakakakilabot. Dahil hindi pa rin alam ni Gerald kung sino ang tumawag sa kanya, si Gerald ay naging sobrang mapagmatsyag sa buong paglalakbay niya sa ilog. Habang dumaan siya sa ilang mga tao kanina patungo rito, wala sa kanila ang tila ang mga tumawag sa kanya. Biglang nakita ni Gerald ang isang kahoy na bangka na may maliliit na mga parol sa mga tagiliran na lumulutang sa kanya. Sa tulong ng madilim na ilaw ng buwan, nakita ni Gerald ang nakatayo na figure na nakasuot ng sombrero ng dayami sa ibabaw ng bangka. Ang tao mismo ay nagbihis ng paraang iminungkahi na siya ay isang taga-baryo na nagretiro na upang manirahan ng malalim sa kagubatan. Hindi alintana, sa kung gaano katatag at mabilis ang paggaod ng bangka, hindi mapigilan ni Gerald na maramdaman na ang tao ay medyo kakaiba. Habang nagpapatuloy si Gerald sa pagtingin sa tao, kumaibot ang mga tainga niya nang bigla niyang marinig ang, kakatwa, maingay na ritmo ng bakal na papalapit sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Di nagtagal, 6 na numero ang lumabas mula sa kadiliman, at kasama ang tao sa bangka, isang makatarungang hulaan na makitungo si Gerald sa 7 mga kaaway.
Kaya talagang dumating ka. Pangot siya ng isa sa mga lalaki. Narinig yun, tiningnan ni Gerald ang tala sa kanyang kamay bago tumingin sa lalaki at sumagot, sa gayon ay iniwan mo ako ng isang tala na sinasabi sa akin na lumapit. Tuldok-tuldok, hindi makatuwiran para sa akin na tanggihan ang isang halatang bitag. Gayunpaman, kailangan mo bang daanan ang lahat ng gulo na iyon upang masabi lamang sa akin ang isang bagay? O may iba pa bang nasa isip mo? Tuldok-tuldok tandang pananong. Sa kabila ng pagiging malamig ng ekspresyon ni Gerald, ang tila pinuno ng grupo ay yumanig ng bahagya ang kanyang bakal na bakal bago sumagot ng isang ngiti, hindi mo kailangang magtanong ng labis. Ano man, binibigyan ka namin ng pagpipilian ngayon. Papayag ka bang sumama sa amin ng kusa? O mas gugustuhin mo kaming makuha ka namin ng puwersa? Nang marinig iyon, dahan-daang nagsimulang maglakad si Gerald patungo sa pinuno ng tanungin niya, sumama ka at sasabihin mo. Saan? Gayon din, narito ka ba sa ngalan ng King of Judgment Portal? O ikaw ay marahil ang mga tao ni Kaina? Nakikita kung gaano ang bait na pag-uugali ni Gerald, hindi mapigilan ng pinuno na mapangiti. Kahit na nahuli niya ang katotohanan na pinatay ni Gerald ang parehong Tiara at Beelzebub, lumilitaw na hindi talaga siya wala sa karaniwan. Muli, hindi na kailangang maging matanong pa. Pagkatapos ng lahat, malalaman mo maaga o huli kapag sumama ka sa amin. Sagot ng namumuno na nakangisi. E di sige, sabi ni Gerald. Kasunod nito, ipinikit ni Gerald ang kanyang mga mata sa isang segundo. At nang buksan niya ulit ito, ang kanyang malamig na paningin ay naging mas matindi habang ang panloob na lakas ay nagsimulang mabilis na pumulsa sa buong katawan. Ang susunod na alam ng lahat na wala na sa kanyang pwesto si Gerald. Bago pa man makapag-react ang sinuman, isang malakas na thud ang maririnig. Paglingon upang tingnan ang pinagmula ng tunog, agad na nanlaki ang mga mata ng lahat habang pinagmamasdan ang isa sa kanilang mga kakampi ay lumipad ng mahusay na 10 yarda ang layo. Tulad ng nangyari, si Gerald ay kumilos ng napakabilis na sa loob ng ilang sandali, sinipa na niya ang dibdib ng lalaking lumilipad ngayon. Habang ang biktima ng sipa ay nagsabog ng dugo sa buong lugar, malinaw na naghihirap mula sa mga kaayla hilakbot na panloob na pinsala ang natitirang mga kakampi niya ay natagpuan sa ilang sandali. Totoong hindi nila inaasahan na aatake lang si Gerald ng walang babala. Ano man ang kaso, maliwanag na ngayon na ang kanyang mga kasanayan sa martial art ay hindi kasing simple ng inaasahan nila noong una. Paano? Gaano ka manggahas? Ungol ng isa sa mga kalalakihan ng kaagad niyang itinapon ang kanyang bakal na kadena para sa leeg ni Gerald. Kabanata 1294. Gayunpaman, simpleng nahuli ni Gerald ang mga kadena at hinaila ang tao papunta sa kanya. Dahil sa biglaang paghila, nahulog ang tao sa tulay, nahihirapan sa buong oras habang papalapit-palapit sa kanya si Gerald. Sa sandaling malapit na siya, pasimpleng ipinuwesto ni Gerald ang kanyang paa bago ito sipa sa mismong mukha. Lumilipis na paatros, hindi lamang ang sipa ang naging sanhi ng pagsabog ng ulo ng tao na parang isang pakwan, ngunit ang banggaan ng walang ulo na katawan ay nauwi din sa pagkasira ng hindi bababa sa 10 mga bantay ng tulay. Kasunod nito, maririnig ang sigaw ng kirot habang si Gerald ay mabilis na nakikipag-usap sa mga kalalakihan. Kahit na si Gerald ay hindi sa kanyang pinakamalakas ngayon, ang kanyang kasalukuyang pagsasanay ay nalalampasan pa rin ang kanyang lakas bago siya sumailalim sa bautismo ng langit. Ang naranasan ni Gerald na kakaiba, gayunpaman, ay ang katunayan na ang lahat ng mga taong ito ay katulad ni Tiara sa paraang ang kanilang panloob na lakas ay tila sumailalim sa ilang mabilis at napakalawak na pagbabago. Ginamit ni Gerald ang term na katulad dahil tiyak na may kaunting pagkakaiba sa pagitan ng mga lalaking ito at ang duo, sina Tiara at Beelzebub, na pinatay niya kahit na hindi pa niya mailagay ang kanyang daliri sa kung ano-ano pa ang mga pagkakaiba. Gayunpaman, bakit may napakaraming pambihirang mga tao na biglang sumailalim sa mga mabilis na pagbabago sa kanilang panloob na lakas? Ano man ang kaso, gumawa ng maikling gawain si Gerald sa lahat ng natitirang mga lalaki, makatipid para sa isa sa bangka. Sa pagsasalita tungkol sa kanya, ang taong ngayon ay malapad ang mata na hindi nakakagalaw ng 1 pulgada mula sa kanyang bangka, ay halos hindi pa nakarehistro na ang kanyang sombrero na dayami ay tinatangay lamang ng hangin. Sa kabila ng katotohanang nagbigay siya ng unang impresyon na siya ay isang taong sobrang sanay, batay sa kanyang pananamit, matapos masaksihan ang tunay na lakas ni Gerald, ngayon ay laking gulat niya. Kahit na alam niya ang mas mahusay kaysa sa Damaikit kaya't mabilis niyang sinimulang ang pagbangka ng kanyang bangka. Napakalakas ng kanyang lakas. Kung hindi ako aalis habang makakaya, susunod ako sa mamamatay. Siyempre, walang paraan na hahayaan lang siya ni Gerald na makatakas ng ganoon. Gamit ang isang napakalaking paglukso, si Gerald ay napunta sa mismong kahoy na bangka na may malakas na langit-ngot.
Tulad ng napakalaking mga ripples na nabuo dahil sa wildly bobbing boat, ang lalaki, na magtangkang sumisid sa tubig, ay natapos sa pagkawala ng kanyang balanse at pansamantalang itinapon sa hangin. Nang muling hawakan ng kanyang mga paa ang bangka, gayunpaman, natagpuan niya sa kanyang takot na siya ay nasa harap mismo ni Gerald. Bago pa siya makagawa ng ibang galaw, agad na siyang hinawakan ng leeg ni Gerald. Ngayon ay nosakal na siya, narinig niya habang nagtanong si Gerald sa isang marupok na tono, isa lang ang simpleng tanong ko. Sino ang nagpadala sa iyo? Manalo ka, tulad ng kung sasabihin ko sa iyo tulad nito. Pagkatapos ng lahat magiging patay ako sa pangalawang pagbabahagi ko ng impormasyong iyon. Kumusta naman ang bago pa natapos ng lalaki ang kanyang pangungusap, isang marahang crack ang narinig. Nakatingin kay Gerald na may sobrang paniniwala sa mga mata, narinig ng lalaki habang mas maraming maliliit na bitak ang sumunod sa dahan-daang paghigpit ng hawak ni Gerald. Alam na ang kanyang leeg ay makakakuha ng snap malinaw sa kalahati sa lalong madaling panahon, ang tao nagtaka kung Gerald tunay na hindi nais na malaman kung sino ang nagpadala sa kanya. Sa kanyang buhay na kumikislap ngayon sa harap ng kanyang mga mata, naisip niya kung paano niya pinlano ilang segundo lamang ang nakalilipas sa pagmamanipula ng kanyang lihim na pamamaraan sa kanyang huling pagtatangka na buhayin ito. Ang pamamaraan na pinag-uusapan na kasangkot sa paggamit ng mga bulaklak na Dead Annie. Sa katunayan, lahat silang pito ay bihasa sa lihim na pamamaraan. Hindi lang nila naramdaman na kinakailangan na gamitin ito sa isang tulad ni Gerald nang una nilang makita kung ano ang hitsura niya. Nako, ang mga atake ni Gerald ay mabilis dahil mabangis sila. Upang isipin na ipinapalagay niya na hindi siya papatayin ni Gerald hanggat tumanggi siyang sabihin ang totoo. Sa pinakamarami, naisip niya na gagamitin lamang siya ni Gerald sa pagpapahirap sa kanya. O kung gaano siya kasalanan. Iyon ang huling naisip ng lalaki bago siya tuluyang malota. Sa pamamagitan nito, itinapon ni Gerald ang bangkay sa ilog. Pinapanood habang nakalutang ito malapit sa yulunan ng tulay, sinabi ni Gerald, kung tatanggi kang sabihin sa akin, ganoon. Kasunod nito, tumahimik sandali si Gerald habang napapaisip siya. Hanggang ngayon 3 malakas na mga grupo ang nag-atake kay Gerald, bawat isa ay tila balak na patayin siya. Tungkol sa kung sino ang nag-oorganisa ng lahat ng ito, alam ni Gerald, kahit papaano, na sina Kaiina at ang King of Judgment Portal ay lubos na nasangkot. Anuman, ang lahat ng kanyang mga sumalakay ay pareho sa paraan na sila ay dumaan sa napakalawak at mabilis na mga pagbabago sa kanilang panloob na lakas. Kahit na Tiara, Beelzebub, at ang 7 pinatay niya ngayong gabi ay tila nakuha ang kanilang mga pag-angat ng panloob na lakas na bahagyang naiiba sa bawat isa. Pinag-uusapan ng 7, malinaw na sila ay mula sa isang bagong pangkat na hiwalay sa banal na grimness at sa Judgment Portal. Sa madaling salita, mayroon na siyang isa pang pangkat ng mga makapangyarihang tao na hinahabol siya. Ang katotohanan ang kanyang kinalalagyan at pagkakakilanlan ay nalantad ngayon ay nagsilbi lamang upang lalong lumala ang sitwasyon. Habang nagpapatuloy na pagnilayan si Gerald sa kanyang susunod na paglipat, biglang nasulyapan ng sulok ng kanyang mga mata ang ilang mga kakaibang talulot na naaanod palayo sa isa sa mga lumulutang na bangkay sa ilog. Tuldok-tuldok. Si Gerald para sa isa ay tiyak na hindi estranghero sa kanila. Dead Annies. Dinala nila ang mga Dead Annies. Maaari ba silang mula sa pamilyang Gunter noon? Sila ba ang nagnanais na hulihin ako? Habang nagpatuloy sa pag-inspect ni Gerald sa sitwasyon, tumalon siya sa takot nang marinig ang tunog ng pag-ubo mula sa asol. Sa pagtingin sa paligid, ang tunog ay tila nagmumula sa kabin sa kahoy na bangka. Tuldok-tuldok. Sa paghusga mula sa kung gaano kataas ang pag-ubo, ipinapalagay lamang ni Gerald na ito ay isang babae. Anuman, maingat na itinaas ni Gerald ang mga kortina upang malinis ang kanyang mga pag-aalinlangan. Tuldok-tuldok. At doon, nakahiga sa sahig, ay isang walang malay na babae. Mula sa kung gaano siya ubo at pagkukunot ng kanyang mga mata sa kanyang katok na estado, maaaring hulaan ni Gerald na ang kanyang kalagayan sa pag-iisip ay kasalukuyang inaatake ng Dead Annies. Kahit na, hindi iyon ang pinakaikinagulat ni Gerald. Hindi kung bakit natigilan si Gerald ng ilang sandali ay ang katotohanan ang babaeng pinag-uusapan ay walang iba kundi si Yumi. Kabanata 1295. Yumi. Kudlit tuldok-tuldok-tuldok. Siya talaga ito. Kaya totoo na hindi talaga siya namatay. Kapwa sila nakilala sa isa't isa patungo sa hari ng palasyo ng karagatan. Mismong si Gerald ay naisave na siya sa maraming mga okasyon bago siya tuluyang mawala. Pinag-uusapan ng kanyang pagkawala, si Gerald ay patuloy na naguluhan at napuno ng paninisi sa sarili mula sa sandaling nawala siya matapos siyang mawala ng malay dahil sa isang atake ni Dead Annie sa pasukan ng hari ng palasyo ng karagatan. Nang magising, naalala niya ang kanyang naramdaman na para bang nawala siya sa mukha ng planeta.
Nagpunta pa siya hanggang sa may padala ang mga tao upang maingat na hanapin si Yumi, anuman ang patay o buhay pa rin sa lugar na nakapalibot sa hari ng palasyo ng karagatan sa loob ng mahigit isang buwan kahit na hindi ito nagawang magawa. Nasa paligid iyon noong unang nagsimulang magtaka si Gerald kung si Yumi ba ay talagang naisave ng iba. Kung sa bagay, alam niyang hinahanap din niya ang babaeng nakaputi din. Para sa lahat ng alam niya, natagpuan na niya ang babaeng nasa bangkay ng puti. Sa gayon, totoo ang kanyang haka-haka na naisave siya. Parin, bakit siya narito kahit siya rin ay isang Gunter, hindi? Napaisip si Gerald sa kanyang sarili, puno ng mga katanungan habang tinutulungan siya na magkaroon ng malay gamit ang isang lihim na pamamaraan. Dahil sa tulong ni Gerald, ang ekspresyon ni Yumi ay naging mas mabuti ng hindi sa anumang oras. Hindi nagtagal, ang mga talukap ng mata ni Yumi ay nagsimulang magbukas ng dahan-dahan na inilalantad ang kanyang magagandang mga mata. Tuldok-tuldok. Nang makita niya si Gerald, gayon paman, agad siyang nagjol at gising. Bagaman tiyak na nabigla siya, mabilis siyang kumalas mula rito at hinawakan ang braso ni Gerald bago sumigaw, may mga taong lalabasan ka, Gerald. Kailangan mong tumakbo. Mabilis. Tinulungan siya na makatayo, pagkatapos ay lumingon si Gerald upang tingnan ang mga bangkay na lumulutang sa ilog bago tanungin, ibig mong sabihin ang mga ito. Nakatitig ang mata sa mga patay na katawan, sumagot si Yumi sa sobrang paniniwala, ikaw. Tuldok-tuldok. Pinatay mo silang 7. Sa totoo lang. Gayon din, iwasto mo ako kung mali ako, ngunit lahat sila ay mula sa pamilyang Gunter, hindi. Nang marinig ang tanong ni Gerald, agad na ibinaba ni Yumi ang kanyang ulo na inilantad ang isang bahagyang pamumula sa kanyang kaakit-akit na mukha. Sila talaga. Lahat ng 7 sa kanila ay mabuti, ay mga pambihirang tao mula sa aking pamilya, gayon paman, talagang hindi ko inaasahan na sila ang mag-stalk sa akin. Matapos mapagtanto kung sino sila, bago ako tuluyang na-knockout ng kanilang atake kay Dead Annie, nalaman ko kaagad na sinundan nila ako upang makitungo sa iyo. Nakita ko, anuman tila sa akin na hindi mo sinabi sa akin ang totoo tungkol sa maraming bagay noon. Para sa isa, hindi ko nakita ang kakaibang lakas sa loob na kasalukuyan kong nararamdaman mula sa iyo noon. Tuldok-tuldok, ay nagpapanggap ka lang upang maging mahina sa oras. Tinanong ni Gerald ngayon na mayroon siyang mas malinaw na pag-unawa sa sitwasyon. Ako, inaamin ko na nagsinungaling ako sa iyo dati, ngunit pagkatapos na makilala kita ng husto, matagal ko nang nawala ang anumang balak na saktan ka. Sagot ni Yumi, na tila takot na baka lalong hindi ito maintindihan ni Gerald. Kaya aminin mo ito. Ngayon, mayroon ka na, bakit ako magpapatuloy na maniwala sa iyo? Pagkatapos ng lahat, ikaw ang mataas at makapangyarihang binibini ng pamilyang Gunter. Sabi ni Gerald na may mapait na ngiti. Kahit na pinili mo na huwag maniwala sa akin, mangyaring maunawaan na hindi ka na maaaring manatili pa rito. Sa wakas bibigyan kita ng isang mas malinaw na paliwanag, ngunit sa ngayon, mangyaring sundin lamang ako. Kailangan talaga nating magtago, sagot ni Yumi. Habang naramdaman ni Gerald na ang kanyang mga mata ay tila sapat na taos puso upang pagkatiwalaan, hindi na siya ang kaparehong tao na siya ay 2 taon na ang nakakalipas. Alam niya sa isang katotohanan mas maganda ang isang babae, mas madaya siya, at si Yumi ay labis na kaakit-akit. Dahil alam na niya ngayon na naloko na siya minsan, hindi niya maiwasang mapabantay. Bagaman totoo na nararamdaman niya ngayon ang napakalawak na lakas sa loob mula kay Yumi, hindi iyon ang pinaka nag-aalala sa kanya. Hindi, ang totoo, habang sigurado si Gerald na hindi niya ito magagawang talunin sa kasalukuyang lakas lamang, alam niyang hindi ito laban sa kanya kung pipiliin niyang atakehin siya ng Dead Annies. Sa pag-iisip na iyon, kung talagang niloloko niya siya ulit, tiyak na magiging napakahirap para sa kanya na umatras, sa gayon ang kanyang pag-aalanggan na maniwala sa kanya. Parang binabasa ang iniisip ni Gerald, sinabi ni Yumi pagkatapos, tingnan mo, alam kong natatakot ka sa mga Dead Annies. Narito, hinuhulog ko ang lahat ng akin ngayon. Dahil sapat ang iyong kakayahang pumatay sa 7 pambihirang Gunters, dapat mong malaman na wala ang mga bulaklak, halos hindi ako nakakasama sa iyo. Kaya't mangyaring maniwala ka lamang sa akin at hayaan akong manatili sa iyong tabi. Kasunod nito, pinanood ni Gerald habang inihahagis niya ang anumang mga petals na nasa kamay niya sa ilog. Ayan, wala ako sa akin ngayon. Sa nasabing iyon, alamin na tinanong lamang kita sa labas dahil nais kong ipaliwanag sa iyo ang lahat ng ito. Hindi ko inaasahan na ipadala ni Lady Gunter ang mga taong ito upang salakayin ako. Ako, talagang hindi ko sinasadya na saktan ka, Gerald. Paliwanag ni Yumi, ang kanyang mga mata ngayon ay nagsisimulang bahagyang mapunit. Kabanata 1296. Matapos ang isang pansamantalang pagpos, huminga ng malalim si Gerald bago sabihin, mabuti. Dahil wala ka ng mga Dead Annies sa iyo, maaari kong masigurado na kung may balak kang gawin na ka ay nahinala, makakababa ka sa akin.
Sa nasabing iyon, hinawakan ni Gerald ang balikat ni Yumi bago siya gumawa ng isang higanteng paglukso kasama niya. Sa sandaling ligtas silang makarating sa baybayin, sinabi ni Yumi kay Gerald kung nasaan ang lugar na pinagtataguan, at tinitiyak ni Gerald na mahawakan siya ng mahigpit habang ang duo ay mabilis na papunta doon. Alam na kulang siya ngayon sa lakas na makipagtalo laban sa kapwa Kiina at sa King of Judgment Portal, hindi mapigilan ni Gerald na patuloy na mabantayan ngayon na alam niya na potensyal niyang harapin ang mga misteryosong Gunters. Di nagtagal, nakarating sila sa isang yungib na matatagpuan sa labas ng bayan. Pagkapasok, agad na tinataka ni Gerald ang ilang pangunahing mga daluyan ng dugo sa katawan ni Yumi. Seryoso ka? Hindi ka pa rin naniniwala na hindi ako nagpaplano na saktan ka? Sabi ni Yumi habang humihinga siya ng malalim upang subukang pigilan ang kanyang pagkadismaya. Ipapaalam ko sa iyo na hindi ako nagbibigay ng pangalawang pagkakataon sa sinumang sumire sa aking tiwala. Ngayon tulad ng ipinangako, sabihin sa akin ang totoo tungkol sa insidente. Malamig na sagot ni Gerald. Nakita ko. Bago iyon, payagan akong magtanong sa iyo. Hindi lamang mo ako na-save sa maraming mga okasyon, ngunit patuloy mo rin akong hinahanap hanggang sa punto kung saan pagkatapos na pagtanto na nawala ako, ipinadala mo talaga ang iyong mga kalalakihan upang hindi ako mapagod na hanapin ako ng mahigit sa 1 buwan. Impyerno, sinabi mo pa sa mga lokal na magulat sa iyo kung mayroon man sa kanila ang nakakita sa akin. Sa pag-iisip na iyon, nais kong malaman. Ginawa mo ba ang lahat ng iyon upang makakuha lamang ng mga sagot sa akin o dahil ito sa iba? Tanong ni Yumi habang nakatitig sa kanya na namumula at naluluha ang mga mata. Mula sa kanyang paliwanag, alam ngayon ni Gerald na alam niya ang lahat ng kanyang nagawa hanggang sa puntong ito. Kaya't binantayan niya siya sa buong oras na ito. Tuldok-tuldok. Ang totoo, nangako muna ako na ihatid kita sa hari ng palasyo ng karagatan dahil nag-aalala ako na magiging mapanganib para sa iyo na magtungo doon mag-isa. Hindi ako magsisinungaling na umaasa din akong makakuha ng maraming mga pahiwatig mula sa iyo. Ano man pagkatapos mong mawala, napuno ako ng panghihinayang at sinenyasan akong subukan ang lahat ng paraan upang maghanap para sa iyo. Sagot ni Gerald. Kahit na sa una ay tinulungan lamang siya ni Gerald para sa bahagyang makasariling mga hangarin, ang kanyang pag-aalala tungkol sa pagtapak niya sa hindi ligtas na teritoryo ay mabilis na nalampasan iyon. Ito ang dahilan kung bakit siya nangako na isasama siya. Sa paggawa nito, maaari niyang maiiwas siya sa paraan ng pinsala. Sa kabila nito, upang isipin na siya ay talagang mawawala mismo sa ilalim ng kanyang ilong. Sa tunay na posibilidad na siya ay namatay, si Gerald ay napuno ng parehong kalungkutan at panunuya sa sarili sa pinakamahabang oras. Kung alam niya na lahat ng ito ay mangyayari, pipiliin lamang niya na sumuko sa pag-alam tungkol sa mga lihim ni Yumi kaysa isama siya. Matapos marinig ang tugon ni Gerald, hindi mapigilan ni Yumi na mapunta sa isang masi siyang ngiti. Pagkatapos ng lahat, alam na talaga niya ngayon na simpleng ginagamot siya ni Gerald bilang kaibigan sa buong panahong ito. Habang siya ay may bahagyang damdamin para kay Gerald, ito ay dahil sa lahat ng mga oras na iyon ay naisave siya ni Gerald at hindi dahil sa dam na kasal na bato ng Master Ghosts. Naalala niya ang isang oras na nais niyang lihim na patayin si Gerald kahit na sa huli, hindi niya talaga magawa ang sarili. Kung mayroon siya, mabuti, natural na hindi makakarating si Gerald sa hari ng palasyo ng karagatan. Siyempre, hindi pa siya nahuhulog sa kanya sa puntong iyon ng oras. Nahanap lamang niya ang kanyang sarili na hindi kayang gawin ang gawa. Ano man pagkatapos niyang nawala, lihim na sinimulang bantayan ni Yumi si Gerald. Noon niya napagtanto kung gaano niya siya inalagaan. Pagkatapos ng lahat, walang iniwan si Gerald na bahagi ng karagatan na pumapaligid sa hari ng palasyo ng karagatan na walang check. Tumanggi lamang siyang sumuko sa kanyang paghahanap sa kanya hanggang sa mahigit 1 buwan pagkatapos ng pagkawala niya na lumipas. Nasaksihan din niya siya na nakaupo sa tabing dagat para sa isang buong araw at gabi sa katahimikan, simpleng nakatingin sa dagat sa buong oras. Maya-maya, nanood siya habang itinapon niya ang isang maliit na gayak na nasalvage mula sa karagatan patungo sa dagat. Noon niya napagtanto kung gaano kalaki ang pagkakasala niya sa pagkawala sa kanya ng totoo. Talagang tinatrato niya ito bilang kaibigan. Nang makita iyon si Yumi, noong panahong iyon ay hindi maiwasang makaramdam ng kakaibang damdamin na bumubuhay sa loob niya kahit na hindi ito masama. Sa halip, ito ay naging tamis. Kung sa bagay, wala namang nagtrato sa kanya sa paraang ginawa ni Gerald. Nung iniisip niya lamang ang mga sandaling ibinahagi niya kay Gerald na sa wakas ay may naisip siya. Ang bato ng kasal ni Master Ghost ay talagang isang bagay na parehong kakaiba at masama. Pagkatapos ng lahat, talagang sinimulan niyang mawala siya araw-araw pagkatapos nito, patuloy na nag-aalala tungkol sa kanyang kaligtasan. Ang mas pag-iisip niya tungkol dito, mas nababahala siya at sa gayon ay dumating ang hindi mapakali gabi. Tuldok-tuldok.
Maaari ba talagang wakasan ang aking kwento ng pag-ibig na ito sa trahedya? Nahulog na ba ako sa pag-ibig sa isang taong hindi na ako mamahal pabalik? Kahit na iyon ang nangyari, nanumpa sa sarili si Yumi na hindi siya magsisinungaling kay Gerald sa pangalawang pagkakataon. Sa pag-iisip na iyon, huminga siya ng malalim bago sabihin, mabuti, bibigyan kita ng katotohanan. Sasabihin ko sa iyo ang lahat ng alam ko, ngunit kapag natapos ko na, tapos na ang ating pagkakaibigan, naririnig mo. Kami ay simpleng hindi na maaaring maging kaibigan. Manalo. Panipi. Kabanata 1297. Sa labas ng paraan, dahan-dahang nagsimulang ibahagi ni Yumi ang alam niya tungkol sa sitwasyon. Tulad ng nangyari, mayroon ng isang iskema na nagtatarget kay Gerald mula sa simula pa lamang. Sa ilalim ng utos ng kanyang pamilya, si Yumi ay mayroong dalawang pangunahing hangarin. Ang una ay hanapin ang babaeng nakaputi sa hari ng palasyo ng karagatan. Tulad ng para sa iba pa upang makuha ang lihim kay Gerald bago siya ibalik sa Gunters. Ito ang dahilan kung bakit siya nagpanggap na mas mahina kaysa sa tunay na siya. Sa pamamagitan ng pagkakasugat, alam niya na sa kalaunan ay makakakuha siya ng awa ni Gerald. Kahit na matapos niyang makuha ang kanyang awa, gayunpaman, hindi siya nakagawa ng anumang mga paggalaw sa kanya. Kung sa bagay, hindi niya inaasahan na maaantig siya sa mga kilos ni Gerald. Hindi lamang niya kayang gawin ang sarili. Maya-maya pareho silang sumakay sa hari ng palasyo ng karagatan. Siyempre, ang matandang babae na nakilala nila ay walang iba kundi ang lola ni Yumi at ang Panginoon din ng pamilyang Gunter, si Lady Gunter. Anuman, alam na alam niya ang kahinaan ni Gerald sa dead anise. Dahil sa kaalamang iyon na nagawa niyang magdulot ng mabibigat na sugat kay Gerald. Kahit na ganoon, tiniyak niya na tatatak ang kanyang sariling lakas noon dahil sa takot na aksidente nitong mapatay siya. Ano man ang kaso, nais ni Lady Gunter na ilipat siya noon dahil si Gerald ay nasa isang mahinang estado na. Gayunpaman, patuloy na sumenya si Yumi sa pamamagitan ng pag-ikot ng buhok gamit ang daliri at pagbaril ng mga babaalang titig kay Lady Gunter sa tuwing susubukan niyang saktan si Gerald. Sa isang paraan, halos parang sinasabi niya, kung manggahas ka na saktan si Gerald, mamamatay ako bago ka magtama sa ganito kaagad. Matapos ang maraming kilos na nagbabala sa kanyang lola na huwag gumalaw, kalaunan ay nagalit si Lady Gunter na kunwaring nasugatan siya bago siya tumakas. Kahit na maliwanag na hindi niya kailanman papayagan si Gerald na hanapin ang babaeng nakaputi. Kung sa bagay, ang hari ng palasyo ng karagatan na papasok si Gerald kalaunan ay nabuo ayon sa dead anise teorya, dalawang talulot ang namumulaklak at ang bawat talulot ay kumakatawan sa isang mundo. Sa madaling salita, ginamit ni Lady Gunter ang lihim na pamamaraan na iyon sa pasukan ng hari ng palasyo ng karagatan upang akayin si Gerald sa isang ganap na naiiba, ngunit may kamukha, na mundo. Tungkol sa pagkawala ni Yumi, ito ay dahil sa dinala siya kasama si Lady Gunter sa totoong hari ng palasyo ng karagatan. Nagtagumpay pa sila sa paglipat ng tunay na babaeng nasa bangkay ng puti. Matapos marinig ang lahat ng iyon, sumagot si Gerald ng nakikita ko. Hindi nito ipinaliwanag kung bakit hindi makita ng aking mga nasasakupan ng iyong mga signal ng buhay. Sa gayon, hindi ito gaanong kilala, ngunit hindi lamang magagamit ang dead anise upang makagambala sa mga kakayahan sa pag-iisip, may kakayahang makagambala din sa mga magnetikong larangan. Sa pag-iisip na iyon, si Lady Gunter ay may kakayahang gawin ang kanyang sarili na malapit hindi nakikita sa tulong ng dead anise. Gamit ang kakayahang iyon kahit na ang isang tao na nakatayo sa harapan niya ay hindi masasabi na nandoon siya. Paliwanag ni Yumi. Panipi tuldok. Wala sa mga iyon ang nagpapaliwanag kung bakit nais pa ng iyong pamilya ang babaeng nasa bangkay ng puti. Gayon din, bakit parang ako ay dinakip ay may malaking papel sa diskarteng ito sa iyo. Halos hindi ko makita ang ugnayan sa pagitan ng dalawang layunin na iyon. Sagot ni Gerald. Sa gayon, mula sa sinabi sa akin ni Lola, mayroong isang malaking koneksyon sa pagitan mo at ng babaeng nakaputi. Tuldok. Maliwanag, mayroong isang malaking lihim na nakatago sa loob ninyong dalawa, at ang unang tao na namamahala upang alisanin ang lihim na iyon ay makakakuha ng mastery ng ang pinakamalakas na kapangyarihan. Panipi, tuldok. Isang sikreto. Sagot ni Gerald, malinaw na tuliro sa biglaang pagbeling ng mga pangyayaring ito. Hindi nakakagulat na ang King of Judgment Portal ay nakatarget sa kanya. Impyerno, kahit na ang mga Gunters ay nagsisimulang gumalaw ngayon. Kaya ito ang hinabol nila. Parin, anong lihim ang maaaring nasa loob ko? Si Yumi, para sa isa, ay tiyak na hindi mukhang may alam pa siya kaysa sa nasabi na niya sa kanya. Anuman, kailangan mong makatakas ng mabilis habang kaya mo pa, Gerald. Hindi ka laban sa mga mula sa Squad of Divine Grimness, Judgment Portal, o kahit na ang aking pamilya. Kung nahuhulog ka sa alinman sa kanilang mga kamay, kung gayon ang iyong kamatayan ay hindi na mapupunta sa tanong.
Pagmamakaawa ni Yumi. Gayon din, ipapaalam ko sa iyo na ang Judgment Portal ay nagpadala na ng isang napakalakas na tao upang manghuli sa iyo. Pumunta siya sa pangalang Hogan at, bueno, sabihin na lang natin kung gaano siya katindi kahit si Lola ay kinikilabutan sa kanya. Halos kahit siya ay tao na. Itabi ito muli, nakikiusap ako sa iyo na huwag lumalakad kahit saan malapit sa aking pamilya. Kung hindi man tunay na imposible ang pagtakas. Dagdag ni Yumi, matinding takot sa kanyang mga mata. Sinasabi mo na ang Lady Gunter ay takot din sa taong Hogan na ito. Sagot ni Gerald na tigilan. Upang isipin na noong unang panahon, naisip niya na si Kurt ang pinakamalakas na kalaban na kakaharapin niya. Siyempre, pagkatapos ay dumating si Christopher at ngayon mayroong taong ito na tinatawag ding Hogan. Sa itsura nito, si Christopher ay naging dulo lamang ng malaking bato ng yelo. Bagaman normal na iyon ang magiging pinakamataas na paghihirap para sa alinman sa kalaban ni Gerald, na tinitingnan kung paano ang nangyayari, ligtas na ipalagay ni Gerald na maraming iba pang mga panganib na hindi pa nakikipag-ugnay sa Earth. Narito, kung tatanggi ka pa ring umalis, marahil ay matakot ito sa iyo. Nang sinabi kong ang Hogan ay halos kahit na tao, sinadya ko iyon ng literal. Kita mo, mula sa sinabi sa akin ni Lola, siya ay isang bangkay na muling binuhay ng King of Judgment Portal. Isang zombie na may kamalayan, maaari mong sabihin. Ano man, habang sinusunod niya ang King of Judgment Portal, si Hogan mismo ay mas karapat-dapat sa titulong hari ng lason. Pagkatapos ng lahat sa pag-atake sa kanya, tiyak na masasaktan ka ng isang napakalakas na lason. Sa pag-iisip na iyon, kahit na makatakas ka mula sa instant na kamatayan, sa kalaunan ay susuko ka rin sa lason. Alam na alam niya ang lahat ng ito dahil, sa gayon, ang mga mula sa Judgment Portal ay dating dumating sa aming pamilya at nakipaglaban kami sa kanya. Tuldok-tuldok. Sa kasamaang palad, lahat ng miyembro ng aking pamilya na kasangkot sa laban ay agad na natalo niya at sila nagdusa din ng labis na pagkalason. Kung ang Hunters ay hindi humingi ng isang kompromiso sa King of Judgment Portal, sa gayon natatakot akong ang aking buong pamilya ay mapuksa doon at pagkatapos. Kaya't mangyaring kung nabunggo mo siya, kailangan mong magtago. Panipi. Kabanata 1298. Sa kung gaano kaseryoso at takot ang boses niya, masasabi ni Gerald na ang babala ni Yumi ay ang tunay na pakikitungo. Gayunpaman, bakit dumating pa ang King of Judgment Portal upang maghanap ng mga Gunters? Talaga bang inaasahan niya na darating ako? Takang pagdududa na tanong ni Gerald. Iyon ay maaaring isa sa mga kadahilanan kahit na sa totoo lang hindi ako masyadong sigurado. Alam ko ang iba nilang layunin bagaman. Sa narinig, tila nagpaplano silang magtungo sa sinaunang bundok sa sinaunang lungsod. Kung sakaling hindi mo alam, kakaibang mga insidente ang nangyayari sa bundok na iyon bawat ilang taon. Paliwanag ni Yumi. Anong uri ng mga kakatuwang insidente? Takang tanong ni Gerald. Na hindi ako masyadong sigurado, sagot ni Yumi habang umiling. Sa kabila nito, dahan-dahang nagtagumpay si Gerald sa pagdugtong ng parami ng mga piraso ng palaisipan. Sa alam ngayon ni Gerald, mayroong 3 makapangyarihang grupo na hinahabol siya. Kahit na natanggap na niya ang bautismo ng langit, alam niya na hindi pa rin siya kompleto sa kakahuyan. Sa kanyang lakas ngayon, alam na alam ni Gerald na hindi pa rin siya magiging laban-laban kay Kaina at hindi lamang siya ang banta. Pagkatapos ng lahat, mayroon pa siyang iba pang mga Gunters, ang Judgment Portal, Hogan, at ang King of Judgment Portal na makitungo. Habang iniisip niya ito, mas napagtanto niya kung gaano mapanganib ang kanyang kasalukuyang sitwasyon. Pagkatapos ng lahat, mula sa paraan ng pagsulong ng mga bagay, mahuli siya ng alinman sa mga ito sa anumang sandali. Ano man ang kaso, ipagpatuloy mo lang ang pagtatago pansamantala. Dahil nasabi ko na sa iyo ang lahat ng ito, ipinapalagay kong nabayaran ko ang lahat ng iyong kabaitan mula pa noon. Sa pag-iisip na iyon, magiging kalaban tayo sa susunod na muli tayong magkikita. Hanggang doon, mag-iingat ka. Sinabi ni Yumi habang tumingin siya sa huling pagkakataon kay Gerald bago sumapit sa gabi. Ilang sandali pa nang lumipas si Yumi sa manor ng pamilyang Gunter. Sa sobrang pagkabigla niya, ang kanyang buong pamilya ay nakaupo sa maluwang na bulwagan na tila hinihintay siyang bumalik. Paglingon ng lahat sa kanya, mabilis na napagtanto ni Yumi kung sino ang nagplano ng lahat ng ito. Lady Gunter. Mulalas ni Yumi, ang kanyang mukha na sumasalamin sa kanyang sumisikat na pagkabalisa. Kung naaalala ko ng tama, pinagbatayan kita mula sa pag-iwan ng manor mula nang bumalik kami mula sa hari ng palasyo ng karagatan. Tuldok-tuldok. Sa palagay ko medyo naghirap ka ng gustuhin mong lumabas ng masama. Sabi ni Lady Gunter na may mahinang ngiti. Ang paraang sinabi niya na iminungkahi nito na alam ng matandang babae ng eksakto kung kailan nag-snock si Yumi kanina. Sa pag-iisip na iyon, kaagad na lumuhad si Yumi ng isang plop bago sumagot, alam kong alam mo na ang lahat ng nagawa ko kanina.
Habang totoo na sinira ko ang iyong mga plano sa pakikipagtagpo kay Gerald, ako, nais na gantihan ang kanyang kabaitan. Tuldok-tuldok. Siya ay matapat na isang mabait na tao na hindi kahit malayo malapit sa kung gaano kasamaan mo siya inilarawan. Siya ay tunay na mabait kaya't mangyaring Lady Gunther. Mangyaring pakawalan mo siya. Kahit na ang mga mata ni Yumi ngayon ay mapula at maluha, ang iba pang mga Gunthers ay pinasidhi lamang ng kanilang mga mata matapos marinig ang sasabihin niya. Mismong si Lady Gunther mismo ang mukhang lalong nagalit. Ikaw *** ng isang apo. Mukhang hindi mali na mag-alala ako sa'yo. Pinag-arte ka, naririnig mo. Wala sa mga Crawfords ang mabubuting tao, lalo na ang mapagpanggap na Gerald. Ginamit ka lang niya upang tulungan siyang maghanap ng hari ng palasyo ng karagatan. Kahit na pagkatapos nito, upang isipin na ikaw ay talagang tatalikod at ipaalam sa kanya ang lahat ng ito sa lihim. Tunay kang isang halimbawa ng aklat-aralin ng kagat ng kamay na nagpapakain sa iyo. Hayaan mong ipaalala ko sa iyo na ikaw ang hindi direktang sanhi ng pagkamatay ng 7 pambihirang tao mula sa aming pamilya. Kung hindi ko inilaan na talunin siya sa kanyang sariling laro, hindi ka makakatakas mula sa sumailalim sa kaparusahan sa pamilya. Kinunot ang matandang ginang, ang kanto ng kanyang mga labi ay kumutot sa galit. Habang alam ngayon ni Yumi na alam ni Lady Gunther ang 7 pagkamatay, iba pa ang sinabi ng kanyang lola na nagpadala sa kanyang gulugod. Nanginginig, tinanong niya pagkatapos. Talunin siya sa kanyang sariling laro. Lady Gunther, ano ang ibig mong sabihin dyan? Manalo ka. Dahil dumating na si Gerald sa Quarton City, sa totoo lang naiisip mo ba na papakawalan siya ni Lady Gunther ng ganoon kadali? Panipi. Kabanata 1299. Tama na yan. I-lock siya sa kanyang silid at siguraduhing bantayan siya ng mabuti. Mula ngayon ipinagbabawal niyang umalis sa kanyang silid. Sigaw ni Irith. Narinig iyon, ilang bantay ang tumakbo at agad na dinala si Yumi sa kanyang silid ayon sa utos ni Lady Gunther. Ngayong naalagaan ang kanyang apo, tiwala si Irith na makukuha niya ang gusto niya kay Gerald. Mismong si Gerald ngayon ay mabilis na tumatakbo palayo sa yungib sa dilim ng gabi. Matapos matuto ng higit pa tungkol sa mga plano ng 3 pangkat na makuha siya, hindi siya naglakasloob na magtagal pa para sa higit pa sa kinakailangan niya. Ang kanyang kasalukuyang plano ay upang hanapin muna si Chester pagkatapos ay umalis sa lugar na ito kasama niya. Gayunman, noong papalabas na siya sa mga suburb at muling pumasok sa lugar ng lungsod, biglang narinig ni Gerald ang mga kumakaluskos na tunog na nagmumula sa mga nakapaligid na kagubatan. Mula sa kung gaano kalakas at matulin ang pag-rust, isang normal na ipalagay na ito ay isang uri ng napakabilis na hayop. Gayunpaman, si Gerald ay may pakiramdam ng gat na iyon ay hindi hayop. Kuminto sa kanyang mga track pagkatapos ay napunta sa mataas na alerto si Gerald upang malaman kung ano o kung sino ang kanyang kinakaharap. Kung siya ay magiging ganap na matapat, pakiramdam ni Gerald ay parang bumagsak lamang ang temperatura. Ano man ang nasa labas, nagpapadala ito ng matinding panginginig sa kanyang gulugod. Ano o sino sa mundo ang tina-target sa akin sa oras na ito? Naisip ni Gerald sa sarili habang ang walang katapusang kwintas ng pawis ay umikot sa noo. Ang takot na nararamdaman niya ngayon ay halos likas na katangian at hindi ito katulad ng anumang naramdaman niya dati. Maya-maya, dahan-daang itinaas ni Gerald ang kanyang ulo. At ayan siya na. Nakatayo sa ilalim ng mahina na ilaw ng buwan sa ibabaw ng malapit na puno ay isang nakataas at matipunong mukhang lalaking nakabraso habang nakatingin kay Gerald. Habang ang mukha ng lalaki ay isang maputi-itim at ang kanyang mga labi ay isang madilim na lilam ng lila, ang kanyang mga mata ay kuminang sa mga kulay pulang kulay. Idinagdag iyon sa katotohanang ang dilim ay tila lumalabas mula sa lalaking iyon, mailalarawan lamang siya ni Gerald na tulad ng bangkay. Sa patuloy niyang pagtitig kay Gerald nang hindi gumagalaw ng kalamnan, alam mismo ni Gerald ngayon ang pinagmulan ng lahat ng kanyang takot. Ito ay tulad ng kung ang kanyang buong pagkatao ay pinipigilan lamang mula sa paningin ng mabibigat na tao na nag-iisa. Sa kanyang kinilabutan na estado, natagpuan ni Gerald ang kanyang sarili na kumukuha ng ilang hakbang pabalik bago sinabi, Hogan. Ang pangalawa ay sinabi niya iyon, pinanood ni Gerald ang malapad ang kanyang mata habang ang malawak na katawan ni Hogan ay umakyat sa hangin. At dahan-daang lumapag sa ibabaw ng isang mukhang marupok na sanga. Habang nag-iisa iyon ay sapat na kahanga-hanga, si Gerald ay bahagya kahit na magkaroon ng oras upang mag-react habang ginamit ni Hogan ang bahagyang rebound ng sangay upang ilunsad ang kanyang sarili kay Gerald sa bilis ng kidlat. Dahil mas sanay sa peligro kaysa sa iba, mabilis na kumawala si Gerald mula sa kanyang pagkasindak at agad na nagsimulang magtangka. Bago pa man makalayo si Gerald, gayunpaman, nakaramdam siya ng matinding pagyanig habang si Hogan ay napunta sa lupa. Paglingon, tiningnan ni Gerald si Hogan na nakaunat ang kanyang mga braso at isiniwalat ang kanyang 2 kamay.
Ang mga tip ng mga kuko ng Hogan ay mukhang matalim tulad ng isang gutom na mga pang ng lobo, at sa isang paraan, parang pakiramdam na si Hogan ay may mga kuko na bakal sa halip ng mga tunay na kamay. Ano pa, isang kakaibang kadiliman ang tila bumabalot sa parehong mga kamay ni Hogan. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Gerald na si Yumi ay hindi pa man pinalaki. Si Hogan ay tunay na higit pa sa isang sandata kaysa sa isang aktwal na tao sa puntong ito. Isang sandata na binuhay sa pamamagitan ng pagsasaayos ng bangkay. Tatakbo palayo. Mula sa akin. Sasabihin ko ito ngayon na hindi magiging madali, boy. Sumama ka na sa akin. Naghihintay sa iyo ang aking Panginoon at Lady Gunther. Sinabi ni Hogan bago mag-screeching sa isang paraan na kahawig ng sigaw ng uwak. Pinapanood si Hogan pagkatapos ay kagad at mabilis nagsimulang maglakad papunta sa kanya, mabilis na naaktibo ni Gerald ang kanyang lakas sa loob. Ganap na handa na mawala ang kanyang artifact tulad ng iniutos niya sa kanyang isip, Dawnbreaker. Sa pamamagitan nito, nabuhay ang itim na maikling talam. Dahil ang buong katawan ni Hogan ay tila ganap na nasakluban ng bakal, naramdaman ni Gerald na ang tanging paraan lamang niya ng pakikipaglaban sa lalaking iyon ay ang paggamit ng Dawnbreaker. Anuman ang talong pagkatapos ay bumaril mula sa manggas ni Gerald sa halos bilis ng bilis na nakatuon pakanan para sa leeg ni Hogan. Sa sobrang kinatakutan ni Gerald, ang karaniwang mapagkakatiwalaang Dawnbreaker ay hindi kahit malapit sa pose ang isang banta kay Hogan. Pagkatapos ng lahat, ang napakalaking tao ay simpleng kinurot ang talam sa pagitan ng dalawa sa kanyang malakoko na mga daliri na parang wala. Tinapon ang talam sa lupa pagkatapos ay nagngangalit si Hogan bago malamig na sinabi ko sa iyo na sumama ka sa akin. Ang taong ito ay napakalakas. Naisip ni Gerald sa kanyang sarili, halata sa kanyang mukha ang sobrang paniniwala. Gayunpaman, tapos na maghintay si Hogan. Nakita lamang ni Gerald ang malabo na figure ni Hogan habang ang higanti ng isang tao ay nagsimulang sumugod patungo kay Gerald sa sobrang bilis. Ang susunod na alam ni Gerald, ang isang malaki at mukhang malakas na kamay ay pulgada ang layo mula sa kanyang tiyan. Kabanata 1300. Walang paraan sa impyerno na maiiwasan ni Gerald ang atake na iyon. Pagkaraan ng isang segundo, natagpuan ni Gerald ang kanyang sarili na lumilipad paatras habang ang bawat pulgada ng kanyang katawan ay pumintig sa sobrang sakit. Sa sobrang pagtaas, makakatikim si Gerald ng isang bagay na matamis sa kanyang bibig bago samuka ng dugo ng saglit pagkatapos. Maya-maya ay nahulog sa lupa, natapos si Gerald na lumiligid na maraming beses bago tuluyang tumigil. Kung kinailangan niyang ilarawan kung ano ang kasalukuyang nararamdaman niya, tila ang lahat ng kanyang mga panloob na organo ay lumipat mula sa kanilang mga paunang posisyon mula sa isang suntok na iyon. Kahit na hindi ito ang oras para siya ay lumobo sa sakit. Sinusubukang kolektahin ang kanyang lakas sa loob, mabilis na napagtanto ni Gerald na hindi niya magawa ito dahil sa kung gaano siya katindi na sugatan. Ito na ba ang aking wakas? Tatalo ba ako dito sa Curtain City? Jade Pendant, kung nandyan ka, mangyaring ipahiram sa akin ang iyong tulong. Kahit na inaasahan ni Gerald na ang Jade Pendant ay magliligtas ng kanyang buhay mula nang siya ay nasa kritikal na kalagayan tulad ng nakaraang oras na ito ay nag-aktibo, nahanap niya, sa kanyang pagkabigo, nagaano man siya sumigaw dito, simple lang hindi tumugon. Sa madaling panahon si Hogan ay nasa harap niya ulit, isang mapang-asang ekspresyon sa kanyang mukha. Madaling binuhat ang nasugatan na si Gerald, sinabi ni Hogan sa isang nanginginig na tinig, kaya't tinangka mong patayin ako, ha? Sa kapatas para sa akin na pahirapan kita bilang kapalit bago kita ibalik sa Panginoon at Lady Gunther. With that, hinagis niya ulit si Gerald nang walang babala. Natagpuan ang kanyang sarili na lumilipad paatras muli, naramdaman ni Gerald habang ang kanyang malata na katawan ay nag-crash sa puno ng puno, nag-iiwan ng isang daanan ng mga natapon na puno ng puno sa harap niya. Sa oras na tuluyang tumigil ang katawan ni Gerald matapos masira ang hindi bababa sa 8 puno na nakatingin sa pag-aaral, naramdaman niya na parang lahat ng kanyang buto ay naging alikabok ng dahan-dahan siyang nawala ng kamalayan sa lahat ng sakit. Gayunpaman, ang Hogan ay malayo sa tapos. Sa kanya, hanggat makahinga pa si Gerald at matagumpay siyang naihatid sa King of Judgment Portal, ang gawain ni Hogan ay maituturing pa ring isang tagumpay. Tungkol sa kung bakit masidi niyang pinahirapan si Gerald, ito ay dahil sa tinangka siyang patayin siya ni Gerald kanina. Dahil dito, si Gerald ay pangunahing kaaway niya ngayon. Sa pag-iisip na iyon, sinimulang tapusin ni Hogan ang kanyang mga kamao sa tiyan ni Gerald, sinisira ang lahat ng kanyang mga panloob na organo. Kasunod nito, tinitiyak din niyang madurog ang lahat ng 4 na paa at kamay ni Gerald sa pamamagitan ng pagtadyak sa kanila. Si Gerald mismo ang patuloy na nagising dahil sa sobrang sakit bago muling nahilo. Ito ay tunay na isang buhay na impyerno para sa kanya, at si Gerald ay wala ng kakayahang lumaban pa.
Maya-maya tinapakan ni Hogan ang tiyan ni Gerald, pinilit na isuka ng nasugatang kabataan ang kaunting dugo na nananatili sa kanyang katawan. Pinapanood habang binubuhat ni Hogan ang kanyang kamay, may sapat na kamalayan si Gerald upang mapagtanto na inaasinta niya ang kanyang bakal na kuko para sa kanyang dibdib. Sa pinakahuling sandali, nagawa ni Gerald na kumawaglit lamang para sa mga bakal na kuko upang maiwasan ang kanyang dibdib. Gayunpaman, nagawa pa rin nilang tumagos hanggang sa kaliwang balikat ni Gerald. "You fucker," naisip ni Gerald sa kanyang sarili habang ang mga pagtaas ng sakit na napupuno ng bawat pulgada ng kanyang katawan. Ngayon ay tuluyan na ring nasilaw, si Gerald ay nasa sobrang sakit upang manatiling malay, ngunit sa parehong oras, ang sakit ay nagpapanatili sa kanyang gising. Nakangiting malamig habang pinagmamasdan ang mga labi ni Gerald na dumidilim, alam ni Hogan na ang lason ay nagkakabisa. Sa sandaling iyon, bigla niyang sinimulang marinig ang tunog ng swooshing. Kung kinailangang ilarawan ito ni Hogan, tila parang ang halos hindi mabilang na mga araw ay kinunan lamang. Inaayos ang kanyang katawan pagkatapos ay tumigil si Hogan sa pagpapahirap kay Gerald ng isang segundo bago tumingin sa paligid habang nagtanong sa isang napuno ng poot na tinig. "Tuldok-tuldok, sino ang pupunta doon?" Bilang tugon gayunpaman, ang tunog na una niyang narinig ay tila palakas lamang. Noong nakita ito ni Hogan, nanlaki ang mga mata at napanood ni Hogan ang isang sinag ng ilaw na nahulog mula sa kalangitan sa sobrang bilis. Tuldok-tuldok, at mukhang diretso ito para sa kanya. Sa isang paraan, halos parang isang bulalakaw na balak na mapunta sa kanya. Mula sa kinatatayuan niya, nadarama ni Hogan na ang sinag ng ilaw ay may kakayahang gupitin kahit ang kalawakan, at ang katotohanang nag-iisa lamang ay sapat na upang magdulot ng gulat sa loob niya. Iyon. Mapanganib ang bagay na iyon. Naisip ni Hogan sa kanyang sarili nang agad siyang magsimulang umatras ng ilang hakbang, hindi na rin nag-aalala tungkol kay Gerald. Sa katunayan, takot siya na talagang nadapa siya at nahulog sa kanyang puwitan bago mabilis na bumangon ulit at tuluyan ng lumayo. Nang siya ay bumalik upang suriin ang ilaw, gayunpaman, ang kanyang mga mata ay agad na nanlaki sa puntong ito ay halos pakiramdam na ang kanyang mga eyeballs ay mag-pop out. Ang sinag ng ilaw ay homing sa kanya. Hindi mahalaga kung saan siya tumakbo, ang ilaw ay nagpatuloy lamang sa pagsunod sa kanya sa paligid. Ito ay halos parang ang sinag ng ilaw ay may mga mata o anumang bagay. Alam ni Hogan na hindi niya kayang magpatuloy sa pagtakbo magpakailanman, kaya't hinaila niya ang kanyang mabigat na katawan na ngayon sa isang malaking puno, inaasahan na sa pamamagitan ng pagtakip, ang sinag ng ilaw ay maaasahan siya. Nako, iyon ay maliit na makakatulong sa kanya habang ang sinag ng ilaw ay sumabog sa puno at papunta mismo sa kanyang likuran. Napaungol sa sakit, naramdaman ni Hogan na halos naiinis sa kung gaanong kagustuhan niyang iwanan ang lugar na ito dahil pinadalhan siya ng lumilipad na daan-daang mga paa. Ang kanyang buong katawan ngayon ay pailay na parang sirang saranggola, natapos siya sa pagtumbling sa lupa, ngunit hindi pa iyon ang katapusan ng kanyang sakit. Napagtanto ngayon ni Hogan na ang puting usok ay tumataas mula sa kanyang katawan mula sa sandaling tumama sa kanya ang ilaw. Sumisigaw ng kirot habang tinatakpan ang kanyang dibdib, napansin niyang nagsimulang umula ang itim na dugo sa kanyang dibdib. Kahit sa sobrang sakit, alam niyang hindi na niya kayang magtagal pa. Sa pag-iisip na iyon, pinilit niya paakyat ang kanyang sarili bago tumakas sa lugar sa dilim ng gabi. Tulad ng para kay Gerald, napanood niya ang lahat ng ito nangyari kahit na mula sa isang sobrang malabo na pananaw. Tumutulo ang mga butas ng dugo mula sa kanyang nakabukas at umuusok na bibig, naramdaman ni Gerald na sa wakas ay napakalma ng sakit para sa kanya na mahimatay sa kapayapaan. Gayunpaman, bago siya nakapikit, pinanood niya bilang isang nasa edad na lalaki na nagdadala ng itim na damit na mabilis na lumapit sa kanya. Maraming salamat mga Kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga Kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.